Assistant Wang, nagawa mo na ba lahat ng pinakiusap kong tapusin mo? Yung proyektong pangturismo sa Dahe Village. Nakaumpisa na. Lahat ng taga-baryo makakatanggap ng doble ang bayad na kompensasyon. At pagkatapos ng proyekto, magkakaroon sila ng bagong villa na itatayo mismo sa dati nilang load. Yun ang kompensasyon para sa bawat taga-baryo. Noon, yung mga tito at tita sa baryo, sobrang bait nila sa akin. Ayos ang plano. Sige, ito na ang gagawin natin. Okay. Matagal na akong wala sa bahay. Sa wakas, nakauwi rin ako. Iniisip ko, kung kumusta na si kuya, si Bunso, at si Bunso babae. Assistant Wang, ihanda mo nga ang sasakyan para sa akin. Gusto kong dumiretso sa Dahe Village ngayon at makita ang kalagayan doon. Opo. Uy, mga kababayan, lapit po kayo at tignan nyo sandali. Tulungan nyo po akong hanapin ang mga kapatid kong bunso. Salamat po sa inyong lahat. Halika, maraming salamat. Pakitulungan nyo po akong maghanap. Pakitulungan nyo po akong hanapin ang mga kapatid kong bunso. Tabi po kayo. Oy, Dachan. Pare, natagpuan din kita sa wakas. May malaking balita ako. Para sa'yo ngayon. Uncle Son, ano yung malaking balita? Nakita mo na ba? Si Xiaobin at si Xiaowen. Dachan, anong ginagawa mo? Hinahanap mo pa rin sila? Tigilan mo na yan. Grabe, sobrang hirap na nga ng pamilya nyo. Bakit mo pa sila hinahanap? Gusto mo ba talagang maghanap ng ligaw na gulay kasama sila? Kahit makita mo sila, hindi ka natatanggapin nun. Hindi totoo yan. Yung bunso kong lalaki at bunso kong babae, hindi sila ganoon. Sige na, sige na. Ayokong makialam sa gulo ng pamilya nyo. Ngayon, pumirma ka na lang dito para sa akin. Oo nga, Dachan, pumirma ka na lang agad. Sinasabi ko sa'yo, magde-develop na ang Chen Group ng Dahe Village. Jejebay nilang lahat ng mga lumang bahay. Basta pumirma ka ngayon, makakatanggap ka ng 800,000 piso para sa relokasyon agad-agad. Ikaw na lang talaga sa buong baryo ang hindi pumipirma. Uncle Son, hindi gigibain ang bahay namin. Pag giniba yon, hindi na makakabalik ang bunso kong lalaki at bunso kong babae. Hindi ako pumapayag na gibain. Anong sinabi mo? Hindi mo ba babaklasin yon? Xiao Jay, magkababata tayo, lumaki tayong magkasama. Gusto mo rin ba na ibalik ko sila? Tama. Buisit ka. Palaging hinahanap yung mga tropa, hinahanap yung mga ate at kuya. Ikaw mismo ang nagpal-AS sa kanila. Kung di dahil sa'yo, hindi sana sila nawala. Sinabi ko naman sa'yo na hanapin mo sila. Hindi. Binibigyan kita ng huling araw. Kapag di mo nilagdaan ng kasunduan, jijibain pa rin ang bahay. Tay, tera na. Xiao Wen. Xiao Bin. Xiao Yun. Pasensya na mga tol. Hindi ko talaga dapat hinayaan kayong umalis noon. Pangako, hahanapan ko ng paraan para makabalik kayo. Tay. Nanay. Ngayong araw, anibersaryo ng pagkamatay nyo. Sana nakakain kayo ng maayos at nakainom. 20 taon na kayong wala. 20 taon nang nawawala ang mga kapatid ko. Nabigo ko kayo. Hello, Chairman. Ako ang kasalukuyang punong barangay ng Dahe Village. Nagbigay ka ng pera at nag-effort talaga para sa pag-unlad ng Dahe Village natin. Nandito ako ngayon para magpasalamat sa iyo para sa lahat ng taga-barangay. Responsibilidad ko rin ito. Dito rin ako lumaki, sa Dahe Village. Taga Dahe Village ka rin pala.
Nakaka-curious naman. Saan pamilya ka ba galing? Malalaman mo rin agad. Assistant Wang. Para sa Tourism Development Project, i-discuss mo na lang yung mga detalye kay Punong Barangay. Mahigit 20 taon na rin ang lumipas. Gusto ko sanang maglakad-lakad sa paligid ng barangay. 20 taon na ang lumipas. Halos walang nagbago sa Dahe Village. Kuya, seryoso ba talagang paalisin mo ako? Ang hirap naman mawala ka sa tabi ko. Sa totoo lang, masaya kaya sila kapag nalaman nilang bumalik ako. Hoy, nandito siya. Tara, lahat magtipon na kayo. Uncle Son, anong ginagawa niyo dyan? Chen Dachen. Desidido ka na ba? Pipirmahan mo ba ang consent form o hindi? Hindi ko pipirmahan ang consent form na ito. Kung gusto niyo sirain ang mga sarili niyong bahay, sige, kayo na ang bahala. Hindi pwedeng gibain ang bahay ko. Huwag mo kong pagsisihin na binigyan kita ng pagkakataon. Chen Dachen. Sinabi ko na lahat ng pwede kong sabihin. Mabuti man o masama, ang kailangan mo na lang gawin ay pumirma sa consent form. Yung bayad sa paglipat, 80,000. Papasok na sa account mo bukas. Paulit-ulit mong dinadaya, ayaw mo pang pumirma. Anong ibig sabihin nun? Chen Dachen, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Pinapatagal mo lang ba kasi iniisip mo na hindi sapat ang 80,000? Ang bait-bait mo sa itsura, pero sobrang lamig pala ng puso mo. Mga tito, tita, nagkakamali kayo sa akin. Wala naman talaga akong pakialam sa pera. Itong lumang bahay na to, alaala to ng mga magulang ko. Dito rin ang tahanan ng mga kapatid ko. Hindi pwedeng sirain to. Kapag nawala to, yung mga kapatid ko, wala na silang uwian. Ayun na naman tayo. May tama ka ba? Mahigit 20 taon na. Kapit tuko ka pa rin sa lumat sira-sira mong bahay. Kung gusto talaga nilang bumalik, matagal na silang bumalik. Pag giniba mo tong bahay na to ngayon, yung 80,000, mas malaki pa yan sa kikitain mo sa buong buhay mo. Kapag nakuha mo na ang pera, sino pang may pakialam sa mga kapatid mo? Dachen. Pakinggan mo si Tito ha. Pirmahan mo na yung consent form. Huwag kang maging walang utang na loob. Wala naman talaga akong gusto sa pera. Ang gusto ko lang, makauwi ang mga kapatid ko. Tama na. Ang tagal mo nang naghahanap, may nahanap ka ba talaga? Wala ni isa. Tanggapin mo na, hindi mo na sila mahahanap. Sino bang nakakaalam kung saan na sila napunta? Ano ba yung pinagsasabi mo? Magbabalik sila, tingnan mo. Lumabas na kayo. Lahat kayo, lumabas. Itong consent form, hindi ko to pipirmahan kahit kailan. Anong ginagawa mo? Oy, cute. Huwag kang maging walang utang na loob. Oy, tingnan mo nga tong lugar na to. Mas magulo pa sa kulungan ng baboy ko sa probinsya. Akala mo ba gugustuhin ko talagang tumambay dito? Kahit mahanap mo pa sila, yung mga kapatid mo. Sa hirap ng buhay mo ngayon, sa tingin mo ba kikilalanin ka pa nila? Isa na lang tanong ko. Pipirmahan mo ba o hindi? Hindi. Mga tito at tita. Bahay ni Chen Dachen. Kung hindi ito give-in ngayon, wala ni isa sa atin ang makakakuha ng bayad sa demolisyon. Di ba naman pinipigilan tayo sa pera? Giba rin naman yan balang araw. Sa totoo lang, dapat ngayong araw na natin gawin. Give-in na lang natin bahay niya. Nga, tama naman. Gibain na lang. Tama, give-in na natin bahay niya. Give-in, give-in, give-in. Please, nakikiusap ako sa inyo. Huwag, please, wag naman. Nakikiusap ako, mga tito at tita. Lumuhod pa ako sa inyo. Magmamano ako sa inyo. Hindi talaga pwedeng gibain tong bahay na to. Nakikiusap po ako sa inyo. Xiao Chun, wala ka talagang konsensya. Noon, nung namatay ang mga magulang mo, kami ang tumulong sa inyo. Ngayon, para lang sa pansarili mong interes, pinabayaan mo kaming lahat. Nasaan ay ang hiya mo? Hindi ganun to. Hindi talaga pwedeng gibain tong bahay. Please, nakikiusap ako sa inyo. Hindi pwedeng give-in, ha? Anong ginagawa mo? Hindi pwedeng give-in. Tay. Nanay. Lalaban ako sa inyo dito. Bahala kayo. Ayaw mo uminom, pero pag titiis tatanggapin mo. Babakuran kita. Tama na. Saan galing ang batang tisoy na to? Pakialam mo sa buhay ko. Ingat ka, baka ikaw din mabugbog ko. At sino ka para bugbugin ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Pinipigil mo ang buong proyekto ng pagbaklas dito sa barangay. Kahit ang hari, di kayang pigilan to. Gusto ng Chen Group na malinis ang lupa na to. Talaga bang, pinaalis niyo na lang ang mga tao ng ganun-ganun? Sino ka ba para gawin yan? Sino ka nga ba? Okay ka lang ba? Kayo ba ang
nangunguna sa pagbaklas dito. Pwede bang, huwag niyo pong gibain ang bahay na to. Itong lumang bahay na to, tanging alaala na lang ng mga magulang ko. Dito rin nakatira ang mga kapatid kong bunso. 20 taon na silang nawawala. Pag giniban niyo to, hindi na nila matatagpuan ang daan pauwi. Ang pangalan mo ay Chen Dachun. Paano nawawala ang mga kapatid mo? Kasalanan ko lahat to. Hindi ko sana sila pinaalis. 20 taon ko na silang hinahanap. Kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin sila makita. Itong bahay na to, ang tanging pag-asa naming makauwi sila. Kaya naman, pakiusap nagmamakaawa ko. Huwag niyo pong sirain to. Luluhod ako sa'yo. Tumayo ka na. Kuya, nandito na ako. Kuya, si Wenwen too. Wenwen. Talagang si Wenwen ito. Hindi naman siguro ako nananaginip, di ba? Bumalik na ang kapatid kong babae. Kuya, Noon, hindi ko sana ginawa na. Ipadala ka palayo ng napakabata mo pa. May atraso sa'yo ang kuya mo. Patawarin mo ko. kuya, tumayo ka na nga. Kuya, kasalanan ko naman lahat yon. Sa 20 mahigit na taon, ni minsan hindi ko naisip na dalawin ka. Hindi kita sinisisi, kuya. Hindi talaga kita sinisisi, kuya. Halika dito. Ang mahalaga, nandito ka na ulit. Ang mahalaga, bumalik ka na sa wakas. Mga tita, mga tito, tignan nyo. Nandito na ulit si Wenwen. Nandito na ang kapatid ko. Dachan, tinatangahan mo ba sarili mo? 20 taon na. Pwede naman siyang bumalik noon o sa ibang panahon, pero ngayon pa talaga, kung kailan. Jijibay na lahat dito. Halata naman kung bakit, kahit sino makakaintindi. Tingnan mo nga yung itsura niya, ang gara ng bihis, akala mo kung sino. Ano ngayon, babalik ka lang kapag malapit nang mawala tong lugar na to? Sigurado ako, malamang hindi rin maganda naging buhay mo doon sa labas, no? Todo forma ka pa, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Or ka ba o ano? Ganun bang klase ang trabaho mo? Tigil kayong lahat. Hindi ko papayagan na. Bastusin niyo ang kapatid ko. Kuya, huwag mo na silang pansinin. Chen Wenwen ba? Mas mabuti sigurong kausapin mo, ang kuya mo. Sabihan mo siyang bilasan na, at pirmahan yung kasunduan. Kung hindi, walang magandang mangyayari sa inyo. Ang tapang mo magsalita. Sige nga, sino ba nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magbanta ka ng ganyan? Manager ng departamento sa Chen Group, Sun Manly. Narinig mo na ba ang pangalan na yan? Ate ko yan, sariling kapatid ko. Yung proyektong pagbabasag ng lupa, siya mismo ang nag-asikaso nun mag-isa. Ikaw, sabihin mo nga, sino nagbigay sa akin ng ganyang tapang? Tingnan mo, pareho rin naman tayong may ate, di ba? Ate ko, manager ng departamento, siya may desisyon, siya ang may kapangyarihan. Eh yung ate mo? Napunta na lang. Sa pagiging hostess sa club, nagpapasaya ng mga bisita. Ang dragon din ang anak, ang phoenix may phoenix din na supling. Pero ang anak ng daga, alam mang hukay ng butas. Lahat kayo sa pamilya nyo, wala namang kwenta. Sobrang inutil nyo. Pati ate mo, wala rin pinagkaiba. Ikaw si Dachan. 20 taon mo nang hinahanap-hanap. Di mo inakala na magkakaganon pala ate mo. Bakit mo pa siya hinahanap? Nga, sobra naman. Nakakahiya sa buong Dahe Village. Kung sa pamilya namin, may ganyan. Di ko na magawang lumabas ng bahay. Tama. Di ko rin magawang lumabas ng bahay. Tama na nga kayong lahat. Hindi ganyan ang ate ko. Wala akong pakialam kung nagtagumpay man siya. O hindi sa labas. Basta gusto niyang umuwi. Ate ko pa rin siya, kahit ano pa siya. Oo, pero magkakapareho lang talaga ang mga gawi. Isang cute na bunso. Tsaka isang hostess sa club. Grabe, ano kaya mararamdaman ng mga magulang nyo kahit sumakabilang buhay na kung maririnig nila ang mga ganitong kwento? Ulitin mo nga yan. Ano, bingi ka ba? Hindi lang kita uulitin. Papatunayan ko pa lalo sa'yo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kayo, baliw na talaga kayo.
Pati anak ko, sinaktan nyo, ha? Hindi ko lang sasaktan ang anak mo. Pati ikaw, babanatan din kita, walang problema. Ikaw, kayo, sobra na ang ginagawa nyo. Ang lakas ng loob niyong saktan ako pati tatay ko, kung hindi ko kayo pagtripan ngayon. Balikteran ko pangalan ko. Sisiguraduhin kong alam nyo, ang makipagsabayan sa pamilya Son, may kapalit yan. Oy, Manly. Yung batang cute na yon, ayaw pumirma, tapos sinaktan pa kami ng tatay ko. Magdala ka ng tao dito, bilasan mo. Kayo, hindi nyo talaga alam ang ginagawa nyo. Huwag nyo tanggihan ng alok, baka mapilitan lang kayo sa huli. Ngayon, darating ang chairman ng Chen Group para inspeksyonin ang project. Inutos na ni Presidente Wang. Nag-ibig lahat ng walang kwentang bahay dito. Kung tatayo lang kayo dito at harang, hindi nyo talaga alam ang limitasyon nyo. Presidente Wang, si Wang Hongwei nagpapatawag na. Ng Presidente Wang ngayon? Ang kapal ng mukha. Ang pangalan ba ni Presidente Wang? Karapat dapat bang banggitin ng tulad mo? Talaga bang nakakatakot si Presidente Wang? Tatawagin ko siya dito ngayon din. Wang Hongwei, may 1 minuto ka. Dumating ka na dito, ngayon na. Ginoo Wang, ang proyekto ng demolisyon. Ayos na halos lahat ng kailangan natin. Ngayon, hinihintay na lang natin ang huling pamilya. Kapag pumirma na sila ng kasunduan, pwede na tayong mag-umpisa ng konstruksyon. Sige. Ano nang kailangan ng chairman? May 1 minuto ka lang. Dali, punta ka rito ngayon. Naku, delikado to. Ang sama talaga ng nangyayari. May nangyayari. May nangyari ba kay Ginoo Wang? Ewan ko kung ano ang nangyari kay chairman. Pero galit na galit siya. Sige, bilisan mo at pumunta ka sa baryo para sa akin. Sino? Ang nangahas gumalaw kina tatay at kuya ko. Lumantad ka. Manyal, buti dumating ka rin. Itong 2 batang pasaway, sinubukan kong papirmahin, pero tumanggi sila. Sinaktan pa nila ako at ang tatay mo. Tay, ayos ka lang ba? Grabe, sa edad kong to, nagawa pa talaga nila akong saktan. Manyel, kailangan mo akong ipagtanggol. Huwag kang mag-alala, Tay. Pangako ko sa'yo, magbibigay ako ng hustisya para sa inyong dalawa. Kayong dalawa, matitinding pasaway, paano niya nagawang saktan si tatay at kuya ko? Akala nyo dahil magkaanak tayo, pwede na kayong manlamang. Akala nyo hindi ko kayo mapapalusot. Alam nyo ba kung saan kayo nandito? Nandito kayo sa Bihay. Teritoryo 2 ng Chen Group. Kayong dalawa, matitibay ang loob nyo. Paano nyo nagawang guluhin ang mga tao ko? Anong hinihintay nyo? Dalhin nyo sila palayo para sa akin. Gusto kong makita kung gaano talaga katibay ang tapang nyo. Sino ba nagbigay sa'yo ng karapatan na basta-basta mo na lang hinuhuli ang tao? Manager ka lang ng department. Akala mo kung sino ka na, nagpapasikat ka pa? Walang batas-batas dito. Wang Hongwei, ganito ka ba niya tinuruan? Alam mo pala, ang pangalan ni Enli Wang. Pero akala mo ba, matatakot ako dahil doon? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Enli Wang? Malayo ang agwat niya sa inyo. Ang mga lumalapit sa kanya, puro mga big time na may totoong kapangyarihan. Hindi mga tulad ninyo, mga walang pangalan na di man lang makakalapit sa kanya. Ano pa hinihintay ninyo? Dalhin na sila. Huwag kayong lalapit sa akin. Ako nang nakasuntok sa kanya. Walang kinalaman dito ang kapatid kong babae. Kuya, Kung may huhulihin kayo, ako na lang. Huwag niyong sasaktan ang kapatid ko. sige, suntukin mo ako. Kuya, huwag niyong sasaktan ang kuya ko. Kuya, bitiwan niyo ang kuya ko. Kuya, bitiwan niyo ako. Kuya, ang lakas ng loob niyong gawin sa amin to. Hindi ba kayo natatakot sa mangyayari? Wen. Bitiwan niyo ako. Pag hindi niyo ako binitiwan, mananagot kayo sa akin. Bitiwan niyo ako. Matigas ka pa rin, ha? Makinig ka. Hindi lang kita hinuli. Sinaktan din kita. Ano nang magagawa mo sa akin? Ipapakita ko sa'yo kung paano ka luluhod at magmamakaawa sa harap ko. Matigas ka pa rin? Gusto kong makita. Kung hanggang kailan ka magiging matapang. Dalhin niyo sila. Ikaw talaga, ang cute mo pero di mo pa rin makita ang halata. Ganito ang napapala ng mga nakikialam sa pamilya ko. Tay, tara na. Tingnan mo si Manly, tingnan mo kung paano niya tayo ipinaglaban. Walang makapipigil sa pamilya Son ngayon. Wala nang kayang lumaban sa kanila dito sa Dahe Village. Tama. Kailangan natin lahat mag-ingat ngayon. Huwag na tayong makialam sa pamilya nila. Tama yan. Nasaan ang chairman natin? Ha? Chairman, Kapitan ng baryo, anong ginagawa mo dito? Bilis, sabihin mo sa amin. Ano bang totoong nangyari dito? At nasaan si President Chen? Mula sa Chen Group? Chairman Chen,
Dito sa baryo natin, bukod kay Dachshund. Si Chen Wenwen lang ang Chen dito. Kakabalik lang niya. Huwag mong sabihing si Chen Wenwen, ang chairman ng Chen Group. Na, bilisan mo at sabihin mo na. Nasaan ang chairman natin? Dali. Si Manly ng pamilya Son. Kakasama ng ilan. Kinuha si Chairman Chen at ang kapatid niya. Ano? Si Son Man Lia, kumidnap sa chairman Chen natin. Naku, lagot na talaga tayo. Malaking gulo to. Tara, habulin natin si Son Man Lee. Bitawan. Bitawan mo kami. Kuya, Son Man Lee. Kung may problema ka, sa akin mo na lang ibuhos. ang ingay. Patahimikin mo siya. Ano bang balak mo? Sabi ng kapatid kong babae. Gusto ng ate ko na tumahimik ka. Kuya, bitawan mo ang kapatid ko. Bitaw na. Umalis ka. Kuya, ayos ka lang ba? Di ba, ang tapang mo kanina? Tumayo ka. Ang lakas pa rin ng loob mong makipag-away, ha? Sige, bakit hindi mo pa ituloy? Ngayon alam mo na, ganito ang nangyayari pag ginugulo mo ang pamilya Son. Sun Manli, paano mo nagagawang tratuhin kami ng ganito? Hindi ka ba natatakot na baka hindi mo kayang kalabanin ang taong tulad ko? Ha ha ha. Tama ba yung narinig ko? May tao pa lang din natin kayang banggain? Nag-uumpisa nang magsalita ng walang kwenta tong babaeng to. Ate, pakinggan mo, sabi niya siya raw, yung tipong hindi natin dapat ginagalaw. Mukhang hindi mo pa rin gets kung anong posisyon ko. Ang Chen Corporation, ang pinakamalaking kumpanya dito sa lungsod ng Bihay, at manager ako ng isang departamento, dyan sa Chen Corporation. Pag tumingin ka sa buong Bihay, wala akong Sun Manli, hindi kayang harapin. Di ko inakala na ang Chen Corporation. May linta palang tulad mo. Oh, Wang Hongwei. Ang galing mo palang mag-manage. Napahanga mo tuloy ako sa ibang paraan. Ang titulo bang President Wang, karapat dapat pa talagang banggitin mo? Tito Son, nandito ako para humingi ng tawad sa inyo. Xiaoji, Manli. Pwede ba, dahil sabay-sabay naman tayong lumaki? Palayain nyo na ang nakababatang kapatid ko. Kuya, Nakikiusap ako sa inyo, please. Ngayon nakiusap ka, ha? Ba't hindi mo naisip yun noon? Pero kung hihingi ka ng pabor, ang kailangan mo lang gawin ay gumapang sa ilalim ko bago tayo mag-usap. Pwede ba yon? Sanjay, wag mong labis-labisan ang tao. So kung gumapang ako sa ilalim mo, papakawalan mo ba ang nakababatang kapatid ko? Sige, gagawin ko. Kuya, wag. Kuya, tumayo ka. Hindi mo kasalanan, kuya. Kung hindi dahil sa akin noon, hindi mo sana iniwan ang bahay natin ng 20 taon. Ngayon, nakabalik ka na. Tapos inaapi ka pa rin dahil sa akin. Pwede naman nila akong apihin kahit kailan. Pero hindi ko hahayaang apihin ka nila. Kuya, ayos lang ako. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko ngayon. Wala nang mang-aalipusta sa akin. At hindi ko rin hahayaang guluhin ka nila. Kuya, tumayo ka. Sige na, tumayo ka. Ako na ang bahala dito, huwag kang mag-alala. Sa'yo na? Sa tingin mo, kaya mo ba? Sinasabi ko na sa'yo. Kung hindi pumayag ang nakababatang kapatid ko, kahit pa dumating ang hari ng mundo, wala pa ring makakaligtas sa inyo. Tama, ganito talaga mangyayari. Kapag ginulo mo ako, Sun Manli, astig ka rin pala. Anong ginagawa niyo dyan? Ginoong Wang, ano nang ginagawa niyo rito? Dalawa sila sa bandang ito. Puro bastos na walang pera, gulo lang ang dala. Sinubukan pa nilang harangan kami. Sagabal sila sa pagpapatayo namin ng proyekto. Sinabihan ko na si Papa at Kuya. Nakausapin sila ng maayos. Pero sila, imbes na makinig, mas lalo pang binaliwala kami at binugbog nila kami. Ginoong Wang, kailangan niyo kaming ipagtanggol. Ngayong nandito na si Ginoong Wang, tingnan natin kung magdadabog-dabogan pa kayo. Tapos na kayo. Tama, Ginoong Wang, tignan nyo nga ang mukha ko. Puno ng pasa katawan ko.
Galing lahat sa kanila to. Akala mo kung sinong tinutulungan pero hindi nila alam ang utang na loob. Binugbog nila ako. Ibig sabihin, hindi nila nire-respeto ang Chen Corporation. Pati ikaw, mga katulad nila, na hindi marunong magpasalamat, dapat agad pinaparusahan, para matuto lahat. Kundi, kahit sino pa, na kung sino-sino lang, pupunta na lang dito at gaganyan din sa amin. Paano pa makakausad ang proyekto natin? Ibig mong sabihin ginagawa mo to para sa Chen Corporation. Dapat pala magpasalamat pa ako sa'yo. Ay, Ginoong Wang, huwag niyo pong sabihin yan. Tungkulin ko lang naman na, iresolba ang problema para sa inyo. Chen Wenwen, magtago ka na lang sa yabang mo. Ngayong andito na si Ginoong Wang, gusto kong makita kung yayabang ka pa. Ngayon, ako na ang hindi mo pwedeng baliwalain. Wang Hongwei, astig ka rin mamuno, ha? Grabe ka, napahanga mo ako. Hayop ka. Nagpapasikat ka lang dito, nilalagay mo ang sarili mong importansya. Sa tingin mo ba talagang tanga ako? Wala akong ginawa. Wala talaga. At sinasabi mo pa rin na wala kang ginawa. Ano bang mali ang nagawa ko? May lakas ka pa ng loob na itanong yan sa akin. Presidente Wang, ano ba talaga? Ang nangyayari dito, may hindi ba tayo? Naiintindihan? Sun Manli, ganito ba talaga? Kitang tinuruan kung paano magtrabaho. Presidente Wang, pakiusap, pakinggan niyo muna ako. Ginawa namin to para sa kapakanan ng proyekto ng Chen Corporation para maging maayos lahat ang proseso. Binigyan ba kita ng pahintulot para magsalita? Dinidisiplina ko ang mga empleyado ko. Sino ka para sumingit sa usapan ko? Sun Manli, gusto kong tipunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din. Hindi kailangan ng Chen Corporation, ng mga katulad mo. Presidente Wang, ano ba talaga? Ang nangyari dito? Binigay ko na ang lahat ko. Sa kumpanyang ito ng matagal na panahon, hindi pa nga ako. Nagkamali kahit kailan. Lahat ng ginawa ko ay para sa pinakamabuting interes ng kumpanya. Tama na. Tungkol sa proyekto sa Dahi Village, paano ko ba sinabing ayusin mo yon? Hindi para kumita, kundi para sa kapakanan ng mga taga-baryo. Paano mo ba tinrabaho yon? Ginamit mo ang dahas at pananakot. Ngayon, wala ka ng kontrol sa sarili mo. Naglakas loob ka pang magpaaresto sa harap ng publiko. Alam mo ba kung sino ang pinaaresto mo? Uy, Jim Wang, nagkakamali ka yata. Yang dalawang yan, wala namang kapangyarihan, mga wala lang. Mga patapon na walang pera, yun lang. Nagpapagulo lang sila, wala namang dahilan. Sinusubukan lang nilang makakuha ng pera, kaya ganun yung inasal ko. Ha? Pigilan mo nga yan. Ibukas mo yung mga mata mo, at tingnan mo ng mabuti. Alam mo ba kung sino siya? Nagkaproblema na ako sa harap ng chairman. Chairman, patawarin niyo po ako. Chairman, patawarin niyo po ako. Imposible yan. Paano naging chairman siya? Oo nga, Mr. Wang Cha. Walang paraan na siya ang chairman. Nagkamali ka lang siguro. Tahimik. Sino ka ba para questionin ang pagkakakilanlan ng chairman? Hindi totoo to. Ms. Wang, niloko ka lang ba niya? Hindi talaga siya ang chairman. Ha? Sarhan mo nga yung bibig mo. Wala ka ng karapatang magsalita dito. Yung kapatid ni Chen Dachen, siya pala talaga, ang chairman ng Chen Group. Tapos ang ginawa natin sa kanya ganun pa. Wala na, tapos na talaga. Lahat tayo sa pamilya, wala nang pag-asa. Wang Hongwei, grabe ka talaga. Tungkol dito, kung hindi mo maipaliwanag ng maayos, kalimutan mo na ang upuan mo bilang branch president. Chairman, kasalanan ko lahat ito. Mali ang mga taong pinili ko. Sigurado, bibigyan ko kayo ng paliwanag, Chairman. Bro, alis na tayo. Hoy, hoy. Bitawan mo ako. Chairman, hindi ko nakita ang nasa harap ko mismo. Grabe, hindi ko talaga nakita ang lahat. Maawa naman kayo, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako, huwag niyo po akong tanggalin. Chen Wenwen, Umalis ka sa harap ko. dahil na rin sa magkakapit-bahay tayo ng matagal. Palampasin mo na sana ito. That's yun. Magkakapit-bahay naman ang pamilya natin. Nang mahigit 20 taon na, mas malapit pa tayo kaysa sa kadugo. Hindi mo naman siguro kayang maging sobrang lupit, di ba? Ngayon mo lang na-realize na hindi dapat umabot sa ganito kalala. Noong pinasok mo ang bahay namin at binasag lahat ng gamit. Noong itinapon mo sa sahig ang mga lapidan ng mga magulang ko. Noong sinaktan mo ang mga kapatid ko. Bakit hindi mo sinabi na huwag lumampas sa limitasyon noon? Bakit hindi mo naisip na 2 dekada tayong magkapitbahay? At ikaw, nung lumuhod at nagmakaawa ako, bakit hindi mo naisip na pagbigyan kami kahit minsan lang? That's yun. Mali ako. Sobra talaga. Ako. Wenwen, kahit anong tingin mo rito, bahala ka na. Kailangan turuan sila ng leksyon. Wang Hongwei, asikasuhin mo sila. At siguraduhin mong lilinisin mo itong gulo para sa akin. Ikaw naman, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kapag naulit pa to sa branch, Chairman, makakaasa po kayo. Hindi na po uli mangyayari to. bro, tara na. Dalhin niyo sila.
Tay, nanay. Bumalik na si Wenwen. Wenwen, ngayon, ang layo na ng narating niya. Ngayon siya na, ang chairwoman ng Chenshi Group. Nanay Tay, nandito na ako. Huwag kayong mag-alala. Makikipagtulungan ako kay Kuya para mahanap natin sina Bunso at munting kapatid. Kuya, may balita ka ba tungkol kina Xiaobin at Xiaoyun? Sinak Xiaobin at Xiaoyun, noong taon na ipinagkatiwala sila. Madalas ko silang dalawin dati. Tapos, yung ama ni Xiaobin namatay sa isang aksidente. Yung inaamang niya muling nag-asawa at lumipat sa ibang syudad. Tumigil na ang balita tungkol kay Xiaobin mula noon. Paano naman si Xiaoyun? Si Xiaoyun nakitira kay Lolo Lin ng ilang panahon, pero lumipat din ang syudad para magpagamot, at simula noon nawala na rin ang balita. Talagang nagsisisi ako, noon kasi, bakit ko ba kayo kailangang ilayo? Kasalanan ko lahat. Kuya, Kasalanan ko talaga. Kuya, wala akong galit sa'yo. Mga bata pa tayo noon. Talagang wala ka talagang magawa para mapalaki kami. Kaya napilitan kang ipagkatiwala kami sa iba. Wala akong galit sa'yo. Sigurado ako, pati sina Bunso at munting kapatid. Walang sama ng loob sa'yo. Wenwen. Totoo, wala kang galit sa akin. Sa totoo lang, nagpapasalamat nga ako sa'yo. Kung hindi mo ako, na ipagkatiwala sa mga umampon sa akin. Hindi sana ako nakapunta sa ibang bansa kasama sila. Nakita ang mas malawak na mundo. At naging chairwoman ng Chenshi Group. Ang dahilan kung bakit ako bumalik ngayon ay dahil gusto ko nang magpasalamat. Gusto ko ang buong pamilya natin ay gumanda ang buhay. Sige na. Kapag nahanap na natin sina Bunso at munting kapatid, tayong lahat, mamumuhay ng maganda at sama-sama. Pinakawalan na ang pamilya Sun Manli. Nagsagawa na ng malawakang review ang Bihay Kumpanya. Na-audit na ng bawat bahagi ng kumpanya ang sarili nila. Ito ang naging resulta ng sariling investigasyon. Kamusta naman ang paghahanap na inutusan kitang gawin? Nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng branch offices ng grupo dito sa bansa at pati na rin sa ibang bansa. 73 branch offices lahat. Dagdag pa ang mahigit 200 company partners sa buong bansa at pati sa buong mundo. Ipinaskil na sa lahat ng dako ang mga abiso ukol sa nawawalang tao. Ang paghahanap sa nakababatang kapatid na lalaki at babae ay ngayon ang pangunahing prioridad ng kumpanya. Hanapin sila anuman ang maging kapalit kahit ano pa mangyari. Opo, Maaari ka nang umalis. Ay, tama nga pala. Ihanap mo rin ako ng isang villa, isang Rolls Royce, at 9 na kasambahay, dagdag pa ang 2 driver. Ang kuya ko, ilang taon nang nagtatrabaho ng todo. Panahon na para maranasan naman niya ang kaunting marangyang buhay. opo. Aasikasuhin ko agad. Yan. Kuya, nasaan ka? Pupuntahan na kita. Hello, miss. Matutulungan ka naming maghanap dito kung gusto mo. Tipo, pwede ko bang tingnan ito? Salamat po. Hindi ba medyo pek ito? Noong araw pa, basta mo na lang kaming iniwan ni ate. Tapos ngayon, gusto mong bumalik kami sa'yo. Gusto ko lang malaman, ano bang tingin mo sa amin? Basura. Ang tulad mo, hindi karapat-dapat na matawag na pamilya namin. O maging kuya ko. Pakiusap, tulungan mo akong hanapin ang pamilya ko. Hulaan mo kung ano to, mahal. Love, Masarap na sabaw ng manok to. Uy, di ba sabi ko sa'yo dati, buntis ka, bawal masyadong mag-cellphone. namimili ako ng bagong damit para sa baby natin. As in ngayon, Bagong damit ha? Kamusta naman yung mga napili mo? ang dami kong nahanap na cute. Tulong mo na lang ako mamaya pumili. CJ, Salamat sa lahat, love. Ang sipag mo magtrabaho para kumita, tapos inaalagaan mo pa ako. hindi naman mahirap para sa akin. Asawa kita. Kung hindi kita alagaan, sino pa? Saka, yung baby natin, malapit nang dumating. Alagaan mo dapat sarili mo. Esan, may bago kang order.
May isa ka pang delivery. Paki-confirm agad ha. Trabaho muna ako. Inumin mo habang mainit pa. Okay. Pangako, babalikan ka agad tapos i-check kita pag tapos na ako. Pwede mo ba akong tulungan hanapin yung nawawala naming kamag-anak? Ina. Sanjay, ikaw pala. Dachun, ginugulo mo trabaho ko. Tapos napalis mo pa ate ko. Papatayin talaga kita. Bilisan mo, umalis ka na. Humingi ka ng tulong, dali. Mag-ingat ka lang, umalis ka na. Bitawan mo ako. Dachun. Tumakbo ka. Tulong, dali, may kailangan ng tulong. Kuya, anong nangyari sa'yo? Wen, sakto dating mo. Halika, bilisan mo. Sanjay, nababaliw na, gusto niya akong patayin. Nandito lang sila kanina. Paano sila nawala agad? Bro, kaninong dugo to? Siguro sa rider yan. Kung hindi dahil sa kanya kanina, malamang nagtagumpay si Sanjay. Wen, sabihin mo sa mga tao mo na bumaba at maghanap agad. Gusto kong makita yung mabait na rider na yon. CJ, noted. Doon ka mag-check, ha? Si Xiaobin. Si Xiaobin yan. Wen. Si Xiaobin talaga yan. Tama. Si Xiaobin nga. Ako mismo ang nagsulat niyan. Nakilala ba niya tayo? Bumalik ba siya para hanapin tayo? Wen, mas magaling ka pa sa kuya mo. Bilisan mo at baka kaya mo. Ayusin ang paghahanap kay Xiaobin. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Relax lang, bro. Ipapaanunsyo ko sa buong syudad na hanapin si Xiaobin ngayon na. Buti hindi masyadong malalim yung sugat. Walang vital organs na nadali. CJ, Ang payo ko, magstay ka muna sa ospital ng ilang araw para maobserbahan. Oy, saan napunta yung tao? breaking news. Nagpoprograma ang station namin ng anunsyo para sa mga nawawala. Buong syudad ay naghahanap sa rider na si Chen Bin. Bro, niligtas ko buhay mo, tapos ako pa tinamaan para sa'yo. Simula ngayon, quits na tayo. Tabi. Kailangan ng agarang gamutan ng pasyente. Magbigay daan. Bilis. Sige, go. Mahal, Dali. Andito ba ang pamilya ng pasyente? ako. Yan ang asawa ko kanina lang. Kumusta na siya? Anong klaseng asawa ka ba? Paanong nagawa mong pabayaan? Ang buntis mong asawa na mag-isa sa ospital? Nadulas lang siya tapos malakas ang pagdurugo. Nasa critical na kondisyon siya ngayon. Pirmahan mo ito, dali. Pakiusap. Kailangan niyong iligtas ang asawa ko. Nakikiusap ako. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Bakit? Bakit hindi ako kasama ng asawa ko noon? Wala talaga akong silbi. Hello, Papa. Huwag mo akong tawaging papa, wala akong manugang na katulad mo. Nasaan si Hui Xian? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Ibigay mo siya sa telepono, kailangan kong makausap siya. Hixian, na-aksidente siya. Nasa emergency surgery siya ngayon. Ano? Papa, Rongguang, nandito ka. Hayop ka. Tingnan mo ang ginawa mo, sa anak ko. Nandyan si Hixian at ginagamot agad. Siguradong magiging ayos siya. Ikaw, ang cute-cute mo talaga. Makinig ka sa akin. Kapag may nangyari kay Hui Xian, hindi talaga kita patatawarin. Bakit ka ba sumisigaw? Hospital 2. Kung gusto mo makipag-away, lumabas ka na lang. Sino dito ang kapamilya ni Hixian Zhao? Ako po. Magbayad ka na agad ng bills. Lagpas 30 mil na ang kailangan. Para lang yan sa emergency treatment. Mas mahal pa ang mga kasunod. Magkano po lahat-lahat na kakailanganin? Hindi pa pwedeng kwentahin yan ngayon. Mga 100,000 o higit pa siguro. Bayaran mo na agad. Grabe na ang lagay ng pasyente. Opo, nurse.
Walang silbi. Nung sinabi ni Hui Xian na ikaw ang kasama niya, talagang hindi ako pumayag. Tingnan mo sarili mo ngayon, bukod sa pagde-deliver ng pagkain. Ano pa bang kaya mong gawin? Whaley ka talaga. Ang daming tiniis ni Hui Xian dahil sa'yo. Sobrang hirap na ang dinanas niya. Ngayon, may problema na nga siya, ni hindi mo pa magawa ng paraan. Makahanap ng pambayad sa paggagamot niya. Ano bang silbi mo? Tay, please, nakikiusap ako sa'yo. Para na lang kay Hixian. Anak mo rin siya. Please, awa mo na, nakiusap ako. Walang silbi, kapag may nangyari, kay ate ko. Sumpa, hindi kita palalampasin. Whaley ka talaga, pumunta ka na. At magbayad ka ng operasyon ni ate mo. Kahit magkano paabutin, dapat gumaling si ate mo. Makinig ka. Pag naka-recover na si Hui Xian, mag-divorce na kayo sa City Hall. Ang isang tulad mo na walang kwenta, hindi ka bagay kay Hui Xian. Bro, pasok ka na. Sige na, tuloy ka na. Bro, tingnan mo. Ito, villa ito na inayos ko para sa iyo. Sige na, para sa iyo talaga to. Hoy, sandali lang. Para sa akin ba to? Hindi ko mahawakan yan, sobrang dumi. Tara na, bro. Ang dami mong pinagtrabahuhan. Dapat magpahinga ka naman at makapag-relax dito. Sulitin mo na rin ang katahimikan minsan. Si Xiao Bin hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Ako, paano ba ako makakapag-relax ngayon? Huwag ka mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Kapag may balita, mababalitaan ako agad. May balita na ba? Tutu. Ano, sabihin mo na. Natunton na namin si Chen Bin. Base sa impormasyong iniwan niya sa Yanay database. Ikinumpara namin ang genes nyo. Tutu. Kapatid mo nga siya, bunso mo. Tutu. Ang galing nun. Nasaan siya ngayon? Ako. Maayos ba siya? Ayos naman siya. Pero ngayon kasi, nasa Miiwen Department siya sa City Hospital. Yung asawa niya, inabutan ng matinding pagdurugo ngayong araw. Naku, grabe. Dapat. Dalhin mo kami. Doon ngayon na. Wait lang, bro. Sa tingin ko hindi to. Ang tamang oras para bumisita kay Xiaobing. Pinagdadaanan niya ngayon. Baka ayaw niyang makita tayo. Hintayin na lang muna nating gumaling si Mrs. Saka tayo bumisita, hindi pa rin huli. Ang tindi mo mag-isip. Assistant Wang. Maghinay-hinay muna kayo. Huwag kayong gumawa ng ingay. I-arrange mo yung pinakamagagaling na doktor sa syudad para pumunta roon. Bigyan ng pinakamagandang hospital room. Siguraduhin mo na ligtas si Mrs. kong in-law. Opo, sir. Nandito na ang mga doktor. Director, Deputy Director, bakit nandito kayong lahat? Magbigay daan kayo, yung pasyente sa loob. Hindi basta-basta. May direktang utos galing taas. Ang kaligtasan niya, ang pinaka-importante. Hindi ako nagtitiwala sa iba para mag-opera. Ako na mismo ang gagawa nito. Inaasahan ko kayo. Ayos ang ginawa mo. Nandito pa mismo ang direktor ng ospital. Dahil mismo ang direktor ang mangganguna sa operasyon. Mas ligtas na ngayon si Hui Xian. Wala yan, maliit na bagay lang to. Bakit nandito ka pa? Umalis ka nga sa harap ko. Inis na inis ako kapag nakikita kita. Tay, Huwag mo akong tawaging Tay. Wala akong manugang na katulad mo. Isa ka lang delivery guy. Anong karapatan mong tawagin akong Tay? Umuwi ka na. Pagkatapos ma-discharge ni na Hui Xian at ng baby, isasama ko silang dalawa palayo. Mas mabuting magmadali ka at magpa-divorce na para sa akin. Tay. Pakiusap, nagmamakaawa ko. Hindi ko kayang hiwalayan si Hixian. Kahit ano paman, kahit bugbugin mo pa ako hanggang mamatay, hindi ko siya hihiwalayan. Ikaw talaga. Naging successful ang operasyon. Ayos na ang pasyente ngayon. Ligtas na silang mag-ina. Buti naman at ayos na ang kalagayan nila. Tay, pakiusap. Bata pa po ako. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang, para patunayan ang sarili ko. Nagmamakaawa po ako. At anong meron sa'yo para bigyan kita ng tsansa? Ayaw mo ng divorce, ha? Sige. Bigyan natin siya ng isang pagkakataon. Ngayon, ang Chen Group, may bidding para sa proyektong nagkakahalaga ng 10 milyon. Tulungan mo kaming mapanalunan ng project na yan. Kapag nagawa mo yan, ako si Zhao Rongguang. Tatanggapin kitang bayaw at tatanggapin ka ni Itay bilang manugang. Pero gusto ko lang linawin, kapag hindi mo nakuha ang project na yan, kailangan mong hiwalayan ang kapatid ko. Tinatanggap ko. Gagawin ko ang
Ano na naman ang ginagawa mo? Itong proyektong to, wala sa ating kayang tapusin yan mag-isa. Iyong talunan ang ipinapadala mo, kaya ba niya talaga yon? Seryoso ka ba dyan? Gusto ko maging imposible to. Kailangan niya malaman na masyadong malaki to para sa kanya at sumuko na lang siya. Kapag nag-usap na tayo tungkol sa hiwalayan, wala siyang panlaban. Tsaka, kung sakaling makatulong siya at makuha pa ang proyekto, wala namang mawawala sa atin. Hindi mo ba sa tingin ganon? Sige. Chairman, ito po ang update sa undercover na misyon na ipinadala ni Ginoong Chen, isa sa mga tauhan ni Bin. Di ako makapaniwala na ginaganito nila ang kapatid ko. Sobrang babaw talaga nila. Assistant Wang, pakisuyo, ayusin mo na to. Siguraduhin mong magkakaroon ng pagkakataon magsalita ang kapatid ko. Opo, ma'am. Huwag kang mag-alala, matagal ko nang pinaghandaan ang mga dokumentong to. Mahigit 1 buwan na, siguradong sigurado na to. Sigurado, ha? Ang galing mo talagang magyabang. Hintayin muna natin na makuha mo talaga ang proyekto. Chen Bin, nakausap ko na yung mga tao sa Civil Affairs Bureau. Kung hindi mo maklose ang deal na to, maghanda ka ng makipaghiwalay kay Hui Xian mamayang hapon. Honey, mahal, hintayin mo lang ako. Gaano man kahirap, akin pa rin ang proyektong to. Maligayang pagdating, Ginoong Chen Bin, sa Chenshi Group. Maligayang pagdating. Matagal ka na naming hinihintay. Ginoong Wang, napakabait ninyo. Sobra-sobra naman ito. Sa totoo lang, medyo natataranta kami. Oo nga, Ginoong Wang. Mga simpleng tao lang naman kami. Hindi mo na sana kailangang ikaw pa mismo ang sumalubong sa amin. Lahat, tabi-tabi muna. Huwag niyo akong harangin. Nandito tayo para salubungin si Ginoong Chen Bin. Maligayang pagdating, Ginoong Chen Bin, salamat sa pagpunta mo. Maliit lang naman itong project na to. Pasensya na at nabulabog ka pa ng ganito. Pwede mo naman sana akong tawagan. Ako na lang sana ang mag-abot sa'yo. CJ, halika, dito tayo dumaan. Tungkol sa project, doon na tayo mag-usap sa taas. Tay, ano bang nangyayari? Hindi ba si Chen Bin? Isa lang namang ordinaryong delivery boy na kapos sa pera. Paano ko malalaman? Tara, tignan natin. Ginoong Chen, heto na yung kontrata para sa project na ito. Tingnan mo kung ayos ang lahat. Kung wala kang problema, pirmahan na natin. Ganito kalaki ang alok na kita, Ginoong Wang. Sigurado ka bang hindi ka? Nagkamali sa kontratang ito. Itong kontrata, ginawa talaga para kay Ginoong Chen. Nalalaman ko na ang tungkol kay Ginoong Chen. Napakagaling ng batang yon, at tapat pa siya. Sobrang hanga ako dyan. Si President Wang talaga. Ito yata, ang unang beses nating magkita, tama. Chen Bin, napansin ka ni President Wang. Malaking karangalan yan para sa'yo. Sige na, pirmahan mo na. Go na, pirmahan mo na. Excited akong makatrabaho ka, Ginoong Chen. Ikaw na ang bahalat. Mamamahala sa proyektong to. Huwag mo akong bibigin. President Wang, huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko ang lahat sa proyektong to. Hindi ako makapaniwala. Makatrabaho natin ang Chen Corp dahil may backup tayong Chen Corp. Aasenso na tayo. Tama, sigurado yan. Tay, nesecure ko na ang proyekto. Chen Bin, ang galing ng ginawa mo ngayon. Bilang manugang ko, tinatanggap na kita. Simula ngayon, alagaan mong mabuti si Hui Xian. Hindi na ako magiging hadlang sa inyong dalawa. Si President Wang talaga. So, kami na lang ba? Oy. Tay, may gusto pa akong linawin kay President Wang. Unahan na kayo. Mag-usap muna kayong dalawa. O, magkwentuhan na kayo. Haha. President Wang, bakit niyo ba ako pinapahalagahan ng ganito? Gusto ko sana yung totoo. Dahil ito ang plano ko. Chairman, ano pong dahilan ng pagpunta ninyo? Lumabas ka muna saglit. Gusto ko siyang makausap ng solo. Kayo pala ang chairman ng Chen Corp. Bakit niyo ako tinutulungan ng ganito? Dahil kapatid kita. Xiao Bin. Pasensya na. Nagkamali ka ng tao. Hindi ako ang nakakabatang kapatid mo. Xiao Bin, tama na ang pagpapanggap mo. Alam ko na, nakilala mo rin si kuya, di ba? Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Hindi siya karapat-dapat tawagin kong kuya. Hindi siya karapat-dapat. Bakit? Sa lahat ng taon na to, alam mo ba kung gaano kahirap hinanap tayo ni kuya? Sinubukan niyang maghanap. Sinubukan ba talaga niya? Alam mo ba kung ano? Ang pinagdaanan ko sa lahat ng taon na to. Kuya, ate, nasaan na kayo? Sobrang namimiss ko na kayo. Bakit niyo iniwan si Xiao Bin?
Patay na si ampon naming tatay. Nag-asawa ulit si ampon naming nanay. 8 lang ako noon, kailangan kong maghalungkat ng basura. Lahat ng tira ng tao pagkatapos nilang kumain, yun ang kinain ko. Ganun ako nakaraos. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng yon, pagkatapos ng lahat, may maayos na akong buhay, may maliit na pamilya na ako. Tapos bigla kayong lumitaw. Nasaan kayo nung kailangan ko kayo? Hindi ganun yun. Bata pa namatay ang mga magulang natin. Walang nagawa si kuya, kaya napilitan siyang ipaampon tayo. Ngayon na kaya ko na. Gusto ko. Buong pamilya natin, magkasama na palagi. Si Aobin. Alam kong sobra na ang hirap na pinagdaanan mo. Pero simula ngayon, hindi na kita pababayaan maghirap. Gusto ko. Ang pamilya natin, lagi nang magkakasama. Ma, pa. Ito ang malaking bahay na binili ni Wenwen. Simula ngayon, dito natitira ang pamilya natin. Huwag kayong mag-alala. Ayos na kami lahat. Kuya, tingnan mo. Hulaan mo kung sino ang kasama ko. Si Xiaobin. Si Xiaobin ito. Kuya. Sorry, ang dami mong tiniis nitong mga taon na to. Sige na, tumayo ka na. Noong mga panahon na yon, pinalayas mo ako. Mali mo yon. Sinabi na sa akin ni ate ang totoo. Bata pa lang ako noon. Wala akong naintindihan noon. Akala ko, ayaw mo na sa akin. Hindi ka sinisisi ni kuya. Ngayon, wala nang hindi pagkakaintindihan. Ang pamilya natin, pwede nang mabuo ulit sa wakas. Ngayon, si Xiao yun na lang. Ang hindi pa natin natatagpuan. Nang pinaalis siya. 5 pa lang ang edad niya noon, hindi na natin alam kung naaalala pa niya tayo. Sige na. Halika na. Mag-alay tayo ng insenso. Para kay Ma at Pa. Pa. Ma, ako to, si Chenbin, yung anak niyong Swale. Nandito na ulit ako. Patawad po. Kung ang tagal bago ako bumalik. Ma, Pa, may sarili na akong munting pamilya ngayon. Ang pangalan ng asawa ko ay Zhao Hixian. Isa siya sa pinakamagaling at totoong butihing asawa. Kami ay may sobrang cute na anak na babae. Pa, Ma, huwag kayong mag-alala. Si Xiao yun, uwi namin siya anuman ang mangyari. Dito yata ang address na sinabi ni Lolo sa akin. Sabi ni Lolo, dito dati nakatira yung panganay kong kuya. Iniisip ko kung naaalala pa kaya ako ni kuya. Chen. Mukhang hindi nagagaling si Lolo sa sakit niya. Simula bata ka pa lang, alam kong malinis ang puso mo. Yung buong pamilya ng tito mo, hindi rin naman ganon kababait ang mga yon. Kapag sa kanila ka nakitira, siguradong maagrabyado ka lang. Kapag kinuha na ni Lord si Lolo, umuwi ka na lang sa probinsya natin at hanapin mo ang mga kamag-anak natin, ha? Para saan yung ginagawa mo? Ang ingay mo naman, hindi mo ba alam na lumipat na lahat sila? Sorry, hindi ko alam na lumipat na sila. Pasensya na talaga. Siya nga pala. Alam mo ba kung saan sila lumipat? Wala naman akong pakialam. Kung saan sila lumipat? Sorry. Uy, sandali lang. Bakit mo ba sila hinahanap? Hinahanap ko kasi ang kuya ko. Kuya mo? Ikaw ba yung nakakabata nilang kapatid, si Chen Xiao yun? Oo. Pero, hindi na Chen Xiao yun ang pangalan ko ngayon. Pinalitan ko na, Lin Chen na ako ngayon. Kian, naaalala mo pa ako, di ba? Ako si ate mo, Manli. Noong mga bata pa tayo, nag-aalaro tayo ng bahay-bahayan noon. Ah, naaalala ko na. Noong bata pa tayo, pinakain mo pa ako ng candy noon minsan. Kian, yung kuya mo pati si ate Wenwen mo, lumipat na rin sila, matagal na. Pero, minsan pumupunta pa rin silang bumisita dito. Ganito na lang, kung may gusto kang sabihin mo lang sa akin. Pag bumalik sila, ipaparating ko sa kanila para sa'yo. Manli, kung bumalik man si kuya, at sila. Pakiabot mo naman ito sa kanila, at sabihin mo, sobra ko na silang namimiss. Gusto ko silang makita, pakiusap, sabihin mo sa kanila na, magkita tayo sa Junlan Hotel, sa katabing syudad ng Nan. Huwag kang mag-alala.
Ipapaalam ko sa kanya para sa'yo, sigurado. Salamat, Manly. Sige, tuloy mo lang. Oy, bro. Nasaan ka? May plano ako para sa problema kay Chen Dachon, si Chen Wenwen at ang barkada niya. At naisip ko na rin kung paano tayo makakakuha ng pera mula sa kanila. Chairman, may balita kami tungkol sa kapatid mong bunso. Ano? Bilisan mo, sabihin mo na. Dahil sa lead na binigay ng kuya mo, nahanap namin si Lolo Lin. Sinundan namin ang bakas papunta sa Nanshan City. Pero si Lolo Lin, pumanaw na siya. Pero buhay pa ang anak niya. Nagpapatakbo ng hotel sa Nanshan City. Ang kapatid mong bunso ngayon, nandyan sa Junlan Hotel. Tutu, magpadala na ng sasakyan para dalhin mo ako doon ngayon din. Chairman, dapat ba natin sabihin ito kay kuya mo rin? Huwag muna. Kung totoo itong impormasyon, at talagang siya ang kapatid ko. Saka ko nasasabihin kay kuya pagkatapos. Sige, nakuha ko. Ang pakiramdam na to, parang sobrang pamilyar. Chairman, anong nangyari? Wala naman, tara na. Chairman, ito, yung chef na si Lin Qianqian, ang taong natuklasan natin sa investigasyon. Kailangan mo ba na papuntahin ko siya ngayon na? Huwag muna tayo magmadali. Nakita ko na ang specialty niya ay inihaw na manok. Gusto ko subukan. Sige po. Nasaan si Lin Chen? Saan na naman pumunta ang babaeng yon? Sinadya talaga ng VIP para tikman ang niluto niya. Bakit nagpapabeya siya ngayon? May aasikasuhin daw siya ngayon, kaya nagpaalam at pumunta sa kabilang syudad. Wala akong pakialam. Ngayon na, agad-agad, kailangan niyang bumalik dito. Uncle, nandito na ako, magluluto na ako ngayon. Lin Chen, ayusin mo ang trabaho mo para sa akin. Kapag hindi natuwa ang VIP, malaking problema ka sa akin. Naiintindihan ko po. Pasensya na kung napaghintay kayo. Ito po, ang ulam na ginawa ng chef na personal niyong hiniling. Ang lasa na to. Ang lasa na to. Luto ni Mama to. Manager Wang, bilisan mo. Papasukin mo ang chef na gumawa ng ulam na to dito. Nandito na ang chef na gumawa ng ulam na yon. Ikaw ba ang nagluto nito? Sino ang nagturo sa'yo? Walang nagturo sa akin. Noong bata pa talaga ako, niluto yun ng nanay ko para sa akin isang beses. Naalala ko yung lasa, kaya ginaya ko. Naalala mo pa ba ang nanay mo? Ano ang pangalan niya? Bata pa talaga ako noong parehong pumanaw ang mga magulang ko. Ang kuya ko ang nagdala sa akin sa pamilya Lin. Doon ako lumaki kasama si Lolo Lin. Hindi ko talaga alam ang pangalan niya. Ilang taon ka noon nung dinala ka sa pamilya Lin? Mga 5 o 6 na taon, sa tingin ko. Si Xiao Yun yan. Xiao Yun. Ate mo, nahanap ka rin sa wakas. Ma'am, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Ang sarap ng niluto mo. Naalala ko tuloy ang nanay ko. Totoo, basta po nagustuhan nyo, ma'am. Boss Lin, tungkol sa partnership na binanggit niyo kanina, pumapayag na ako. Ayos. Wala na kayong kailangan gawin dito. Sige na at bumalik na kayo sa trabaho. Sige po. Lahat ng detalye, nagkakatugma. Saka, kaya niyang lutuin yung pagkain ni Mama. Siya talaga si Xiao Yun, kapatid kong bunso siya. Chairman, please, huwag po kayong magalit. Kalma lang po muna kayo. Pasensya na po. Sobra po akong nag-react. Ngayon, pakisuri ulit ang background niya. Tapos bilisan mo na at ipad na test mo na agad. Siguraduhin mong mabilis mong magawa. Bumalik na si Qianqian. Halika na, Qianqian. Halika, upo ka dito. Pakinggan mo ang sinasabi ng tito mo. Sobrang laki ng naitulong mo sa kanya ngayong araw. Chen. Galing kay tita ang damit na yan. Binili niya talaga yan para sa'yo. Nagustuhan mo ba?
Tita, parang pangkasal po itong damit na to. Siyempre, pangkasal talaga yan. May nahanap akong mabuting kapareha para sa'yo. Siya, ang manager sa Chen Group. Maganda ang estado niya sa buhay. Kapag pinakasalan mo siya, aba, siguradong ayos ka na habang buhay. Mag-aasawa ako. Tita, ayoko pong magpakasal. Kian, pakinggan mo naman ako kahit ngayon lang. Kapag pinakasalan mo siya, sigurado, angat ang buhay mo. Medyo, mas matanda siya kaysa sayo. Pero mas alam ng mas nakakatanda kung paano. Tratuhin ang babae. Tita, ayoko po talagang magpakasal. Lin Chen Chen, wala na si Lolo. Wala nang lilinggan sa'yo palagi. Kailangan mong pakasalan ng lalaking to. Tama yan. Tinanggap na rin namin ang $80,000 na bigay niya. Kahit hilahin ka pa namin, magpapakasal ka talaga, ngayong araw. Chairman, kakakuhan ko lang ng balita. Ngayon ang kasal ni Miss Kian Kian. Ano? Ikakasal si Bunso. Isama mo ako dun, bilisan mo. Gusto kong makadalo sa kasal. Kasal ni Bunso. Ah, tama. Maghanda ng bonggang regalo. CJ, noted. Oh, tara na. Tanggalin mo yang mukha mong ampalaya. Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw ay mag-behave ka at pakasalan mo siya ng maayos. Pag nagloko ka pa, huwag mo akong sisisihin kung magiging mahigpit ako. Ha ha ha. Ayos, ayos. Ha ha ha. Manager Zhao, Ano yun? tingnan mo, di ba sabi ko na, maganda ang pamangkin ko. Oh, tingnan mo naman ang katawan, at pati yung maliit na mukha niya. Ayos na ako. Basta maging maayos lang. Ang handaan ngayon, dadagdagan ko pa ng 200,000. Para maging 1,000,000 na. Hahaha, ang galante naman, Manager Zhao. Siguradong magiging maayos ang kasal na to. Ayos na lahat ng plano natin. Ngayon, siya mismo ang nagpupumilit na si Manager Zhao lang ang papakasalan niya. Hindi ko siya pakakasalan. Tumahimik ka nga. HMMPH, nabigay ko na yung 800,000 sa'yo. Kailangan mo talagang magpakasal. Manager Zhao, kausapin ko pa ulit siya. Hindi ko siya pakakasalan. May sasabihin ako sa'yo, ang pagpapakasal sa akin ang pinakamalaking swerte na mararanasan mo sa buong buhay mo. Ako ang General Manager ng Chen Corporation. Naniniwala ka ba na kung magsalita lang ako ng isang salita, mawawala lahat ng meron sa pamilyang Lin ninyo dito sa Nanshan City? Mababankrupt at masisira kayo. Manager Zhao, kalma lang po. Itong batang to, kung ano-ano lang ang pinagsasabi dyan. Gusto niyang magpakasal sa'yo. Gusto niyang magpakasal sa'yo. Ikaw, sutil ka. Narinig mo ba ako? Bilisan mong sabihin na gusto mong pakasalan siya. Kahit mamatay ako, hindi ko siya papakasalan. Ikaw, pasaway ka. Gusto mo bang paluin kita? Tingnan mo at baka bugbugin kita ngayon. Sa ganda ng mukha mong yan, kapag nasira mo yan sa akin, paano ako magkakaroon ng kasal ngayon? Nga, tama kayo. Sobrang tama. Manager Zhao, palagi mo talagang napapansin ang detalye. Ni hindi ko nga naisip yon, Lin Kian. Ikaw ba, papakasalan mo siya o hindi? Hindi mo na desisyon yan. Kahit ayaw mong magpakasal ngayon, kailangan mo pa rin. Sa isang iglap, ang dami na palang taon ang lumipas. Ngayon, pati ang bunso nating kapatid, mag-aasawa na rin. Hello. Ano, pinipilit talaga nila si Kian na magpakasal sa isang matandang lalaki. Grabe naman yan. Puntahan mo na. Sila agad-agad. Nangangahas silang apihin ang kapatid kong bunso. Kailangan mabigyan ko sila ng leksyon dyan. Manager Zhao, ang swerte mo talaga. Mapapangasawa mo pa ang bata at napakagandang asawa. Congrats. Siyempre, sige, tingnan mo naman kung sino ako. Ha ha ha. Ngayon ang araw ng kasal, ni Lin Chen Chen at ni Manager Joe, ang malaking okasyon ng pamangkin ko. Lahat, kumain, uminom, magsaya kayo. Tito, ayoko talaga magpakasal. Nakikiusap ako sa iyo. Kahit ano gagawin ko, huwag mo lang akong ipakasal ngayon. Please. Ano nangyayari? Wala akong alam. Baka pinipilit ng pamilya niya na ipakasal siya dyan. Eh kung hindi pinilit, sinong papayag na magpakasal sa ganong katanda? Kian, wala rin talaga akong magawa. Kahit hindi ka naman, kadugo natin. Ilang taon ka rin naming inalagaan dito. Akala mo ba gusto kong palayain ka ng ganito dahil nahihirapan sa pera? Ang hotel ng tito mo. Wala na talaga akong ibang magagawa. Kian, intindihin mo na lang kami, magpakasal ka na. Isipin mo na lang na utang na loob mo. Sa Lin pamilya na nagpalaki sa'yo.
Tita, kaya kong magtrabaho, kaya kong tulungan si Tito kumita. Hindi mo pwedeng basta tumangging magpakasal. Yung dot na 80,000 dolyar, nasa account mo na, hindi na ikaw ang magdedesisyon. Oh. So tingin mo hindi sapat ang binigay kong dot, ha? Yun ba? Oy, sana sinabi mo na lang agad. Love, marami akong pera. Oy, may tao ba dyan? Sapat na ba ito? Sapat na ba yan? Sapat na ba to? Sapat na ba yan? Sapat na ba yan? Sapat na yan. Manager Zhu, sobra ka talagang magbigay. May asawa kang ganito. Paano tatanggi si Kian? Ah, ha ha ha. Ngayong kinuha mo na ang pera ko, akin ka na habang buhay. At pag namatay ka, multo ka pa rin ng buhay ko. Makinig ka, buong buhay mo. Huwag na huwag mong isipin na makakawala ka sa akin. Tumayo ka. Ituloy niyo ang kasal na to, para sa akin. Ayoko kang pakasalan. Ah, Lin Chen, nagpapakamatay ka ba? Kung gusto mo talagang mamatay, tapusin mo muna yung kasal, saka ka na umalis. bakit? Bakit ba kayo lahat? Pinipilit nyo akong magpakasal. Pera lang naman ang kailangan nyo, di ba? Kaya kong kumita para sa inyo. Ikaw, magtrabaho, magkano lang kaya ang kikitain mo? Baka pag nakaipon ka pa, kupas na mga bulaklak, hindi ako pwedeng maghintay ng ganun katagal. Bakit? Bakit ginagawa nyo to sa akin? Bilis, walang dapat mang-api sa ate ko. Sinabi ko na sa inyo. Hinahanap ko ang pamilya ko. Gusto ko silang makita, kahit isang beses lang. Pagkatapos nun, saka ako magpapakasal. Ayokong magpakasal ngayon. Gusto ko munang hanapin sina kuya at ate. Gusto ko silang makita. Sila na lang ang natitirang kamag-anak ko, dito sa mundo. Lin Chen, tumigil ka na sa kaiisip ng ganyan. Feeling mo prinsesa kang nawala, at hinahanap pa ng pamilya, makinig ka. Noong araw, ang kapatid mo ang mismong nag-iwan sa'yo dito. Iniwan kang parang walang halaga. Hindi. Hindi totoo yan. Ang kuya at ate ko, hinahanap din nila ako ngayon, sigurado ako. Lin Chen, bitawan mo na ang mga ganyang panaginip, ayaw na nila sa'yo. Kung talagang hinahanap ka nila, matagal na sana silang dumating. Imposible. Ang kuya at ate ko, siguradong hinahanap nila ako, hindi nila ako pababayaan. Tama. Kailangan ko silang mahanap. Hindi ako magpapakasal. Kung may magpapakasal, kayo na lang, hindi ako papayag. Oh, may tao dyan, hawakan siya. Sinabi ko bang pwede kang tumakbo? Kung galit ka sa kasal, diretsuhin na lang natin sa honeymoon. Pag-aari na kita, tingnan natin kung saan ka patatakbo. Wag, tama na, bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo. Kung sino mang manggugulo sa kapatid kong babae, ako na mismo ang kakalaban sa kanila. Hoy, ikaw. Talunan. Kian. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos na ang lahat ngayon, okay lang. Nandito na ang ate mo. Talaga bang ate ko siya? Habang nandito ako, walang pwedeng mangbuli sa'yo. Ate mo raw siya? Oo, ate talaga ako niya. Anong ebidensya mo? Nagbayad ako ng 800,000 para maging asawa ko siya. Sino ka ba? Bigla kang sumulpot dito. Inistorbo mo pa ang kasal ko. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pake kung sino ka. Pero binuli mo ang kapatid kong bunso. Kaya magbabayad ka ngayon. Haha. Narinig mo yon? Gustong papagbayarin ako nitong taong to. Nakakatawa yan. Haha. Manager ako sa Chen Corporation. Ang boss ko ay mismong CEO ng Chen Corporation. Sa buong Nanshan City, wala ni isa na pwedeng magpapabayad sa akin. Nang kahit ano. Manager ka lang, akala mo kung sino ka na? Promise, ikaw na mismo ang naghahanap ng gulo. Sa buong Nanshan City, walang tao na hindi ko kayang harapin. Ikaw. Nagpapakabibo ka lang dahil may mga bodyguard ka. Akala mo naman kung sino ka na, kahit gaano ka pa kalakas, sa harap ng Chen Corporation. Parang insekto ka lang. Kasal ko ngayon. Ayokong magalit talaga. Ibigay mo siya sa akin. Baka patawarin pa kita ng madali. Ikaw pa lang ang nagsalita sa akin ng ganyan. Ako mismo ang chairman ng Chen Group, Chen Wenwen. Hahaha. Ay grabe, seryoso ka bang chairman daw ikaw? Ako ang tatay ng chairman, alam mo ba? Akala mo bobo ako? Akala ko pa naman sobrang kumpiyansa niyong lahat, kaya ang lakas ng loob. Niyong manggulo dito. Iyon pala nagkukunwari ka lang na chairman. Hindi mo talaga alam ang lugar mo, kapag nalaman ng chairman, na nagpapanggap ka bilang siya.
Ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Inaabuso mo lang ang posisyon mo bilang manager ng Chen Group para apihin ang mga tao. Hindi ka ba natatakot kung malaman ng chairman paano kanya haharapin? Sa status mo ngayon, kahit kailan, hindi mo makikilala ang chairman mismo. Ngayon, binibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sumama ka sa akin. Magpakasal ka sa akin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. At walang awa sa mga tao mo. At ikaw, lumuhod ka ngayon mismo. At magpakababa sa lupa para humingi ng tawad. Gusto mo akong paluhurin at magmakaawa sa'yo. Ang tapang mo ha, humahanap ka talaga ng gulo, mga tao. Dakpin niyo siya para sakin. Kayong mga yan, anong binabalak yung gawin? Hindi ba ikaw yung manager sa Chen Group kapag tinanggal ka ng kumpanya? Alam mo ba kung anong maaaring mangyari sa'yo? Ano nga ba gusto mong sabihin? Ipasa ang utos ko. Tanggalin si Zupeng, General Manager ng Nanshan Branch ng Chen Group, at huwag na siyang papasukin kahit kailan. I-blacklist siya sa buong industry. Ikaw ang chairman. Hindi ako makapaniwala. Nasa harap mo na, lahat ng ebidensya. Bakit di ka pa rin naniniwala? Zupeng, opisyal kitang inaabisuhan ngayon. Tanggal ka na sa Chen Group. Hindi pwede. Imposible akong tanggalin. Sandali, ikaw ba talaga ang chairman? Chairman, nagkamali ako, sobra. Hindi ko na uulitin to ulit. Luluhod ako sa'yo. Magbabaw ako sa harap mo. Sige ba? Maawa ka naman sa akin. Sorry, magluluhod at magbabaw ako sa'yo. Dalhin niyo na siya. Sila lahat yan. Sila lahat yan. Sinisiraan lang nila ako. Wala akong kinalaman dito. Nabiktima lang ako. Magkakauri lang sila. Hulihin niyo rin sila. Pakawalan niyo ako. Kian, nagkamali kaming lahat. Patawarin mo kami, please. Hindi na namin ulitin to next time. Kian, pakiusap, bilisan mo. At ipakiusap mo kami, pwede ba? Simula nung pinagtaksilan niyo ako. Tapos na agad lahat ng pagkakaibigan natin. Security, dalhin niyo na sila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kian. Kian. Okay na, huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-uwi sa'yo, ate. Bakit yung mga tulad ni na Chen Dachan at ang mga tropa niya ay nakatira sa sobrang laki nilang bahay? Na-memorize mo na ba lahat ng binigay kong impormasyon? Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang magkakamali pagdating ng oras. Kalma lang. Kabisado ko na to. Simula ngayon, ako na ang nawawalang ika-4 na anak na babae ng pamilya Chen. Chen Xiaoyun. Pagdating ng panahon, hindi na talaga natin kailangang mag-alala sa pera. Ha ha ha. Ito na yung FEFE test result. Bayad ko na rin. Yung laboratorio ng IHE. Kahit lumitaw pa yung totoong kapatid nila, hindi lalabas sa test ang kahit ano. O, hawakan mo itong lumang litrato. Basta maibigay mo lahat nitong impormasyon. Sa kanila, sigurado akong, hindi sila magdududa. Sige. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Hi baby, anong meron? Kuya. Natagpuan rin kita, sa wakas. 5 ka pa lang na taon? Noon parang lalaki ka talaga. Kumilos, akyat puno, nanlilimas ng pugad ng ibon at kung ano-ano pa. Uy, may good news ako para sa'yo. Ako rin, may balita ako para sa'yo. Si Oyon, nahanap na namin siya. Ano? Ate, nandito na ako ulit. Ikaw nga. Halika, umupo ka. Umupo ka at mag-usap tayo. Gia, naaalala mo pa ba, nung bata pa tayo, palagi mo akong kinukwentuhan, ng kwento ng munting palakang naghahanap ng nanay niya. Ay oo nga pala, at itong peklat na to. Nakuha mo yan nung bata ka at nagkasakit, napaso ako habang ginagawa ko ang gamot mo. Naaalala mo pa ba yun? Ang totoong si Oyun ay siya. Di si Lin Kian. Nagkamali ba ako? Wen, ano iniisip mo? Siya talaga si Xiao yun. Tingnan mo nandito, may litrato tayo ng pamilya. At ang resulta ng DNA test. Tingnan mo. Ang kabila. Tama. Ito ang litrato ni Xia Oyun. Ikaw talaga si Xia Oyun. Ate, miss na kita. Ate, miss din kita. Sige na ang pamilya natin.
Magkasama ulit tayo. Nga. Aalis muna ako para sabihin kay Xiaobin ang magandang balita ngayon din. Chairman, labas na po ang resulta ng ENA test ni Miss Qianqian. Nakita na ni Chen Wenwen ang pekeng resulta ng test. Ang totoong Chen Xiao yun ay palaging kasama nila. Malalaman din nila yan balang araw. Kailangan mong alisin siya kagad. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Qianqian, pasensya na talaga. Sa totoo lang, hindi talaga kita tunay na kapatid. Sobrang nagmamadali lang ako. Kaya nagkamali ako. Ayos lang ako, promise, Wenwen. Kahit hindi mo ako tunay na ate, ituturing pa rin kitang parang ate kung hindi ka tumulong at niligtas ako kahapon. Malamang hanggang ngayon hindi ako nakatakas sa kanila. Pero, wala na talagang balak bumalik sa bahay na yun, ni hindi ko alam kung kailan ko matatagpuan ang tunay kong pamilya. Pwede ka bang dito ka muna? Magkasing edad naman kayo ni Xiao yun. Sigurado madami kayong mapag-uusapan. Dito ka na lang, alagaan mo siya, sasahuran kita. Pag nakapag-ipon ka na ng sapat, pwede mo nang hanapin ang pamilya mo. Salamat, Wenwen. Walang anuman, tara na, pasok na tayo. Xiaoqian, na-verify mo ba yung test report? Parang may mali talaga. Sa buong Bihai City, iisa lang ang testing agency dito. Ilang ulit kong inulit yung tests, pareho pa rin ang resulta bawat beses. Para sigurado, dalhin mo yung report at mag-abroad ka. Hanapin mo ang kaibigan ko, si Professor Smith. Ipare-analyze mo sa kanya. Miss, tinawag mo ako. Narinig ko, may bagong housekeeper sa villa. Personal na dinala ni Chairman Chen. Sabi nila, para raw talaga siya para sa'yo. Hindi ko gusto yung housekeeper na yun. May kailangan ba akong gawin? Siguro wala naman. Ako na magsasabi sa'yo ng dapat mong gawin. Pero si Chairman Chen, mukhang concern talaga sa kanya. Staff lang naman siya. Ayoko talaga sa kanya. Sa palagay ko, hindi naman masyadong magre-react ang ate ko. Sisiguraduhin kong makontento ka. May kailangan ka ba? Siyempre, may kailangan kami. Pumunta kami rito para kamustahin ka. Para tingnan kung nagpapetiks ka ba o hindi. Huwag mong isipin na dahil dinala ka dito ni Chendong, pwede ka nang magwalang bahala dito. Hindi kami nagpapalibre dito. Kaya mas mabuti pang magpakabait ka na lang. Hindi makakalusot sa amin ang nagpapabeya. Wala kang dapat ipag-alala. Ate, naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo. Pangako ko, gagawin ko ang trabaho ko at hindi ako magiging pabigat. Lin Qianqian, alam mo ba, na ang antigong florera na iyan, ay milyon ang binayad ni Chendong. Antigong florera iyan, at nabasag mo pa talaga ng ganun. Malinaw na kasalanan mo to. Anong ibig mong sabihin na kami? Ikaw lang naman ang nandito. Kung hindi ikaw, sino pa? Kayon itinatanggi mo pa, ha? Hintayin mo, seryoso ako. Matitikman mo sa akin ngayon. Bakit mo ako inaakusahan sa bagay na hindi ko naman ginawa? Anong ginagawa niyo dyan? Siya yon. Siya ang nakabasag ng antigong florera. Naglinis lang kami ng sabay. Tama ba? Florera lang naman yan. Kung nabasag, edi nabasag. Mag-ingat kayo habang naglilinis. Chen, anong nangyari sa'yo? Ate, andito ka pala. Gumawa ako ng sopas ng manok para sa'yo. Sobrang sipag mo kasi. Tara, tikman mo na. Hindi na masarap pag lumamig. Siyempre, niluto pa ni Bunso para sa akin. Kaya dapat sulitin ko to. Tara. Kapag naglakas loob ka na, isumbong ang nangyari ngayon, malas mo sa akin. Bilisan mo ang paglilinis dito. Kapag may naiwan naman siya, pagsisisihan mo yan. Kuya, ate, pangatlong kuya, asa na kayo? Kailan niyo pupuntahan si Chen? Pagod na si Chen. Qianqian, anong nangyari? Wenwen, bakit nandito ka? Anong nangyari sa hiwa sa mukha mo? Aksidente kong nataman yung sarili ko. Sandali lang.
Tong pamahid na to, iniwan to sa akin ng nanay ko. Noong bata pa ako. Sobrang likot ng kapatid kong bunso. Palagi siyang nasusugatan. Kaya, palagi kong nilalagay tong pamahid sa kanya. Kapag nilalagay ko sa mukha niya, hindi talaga siya nagkakapeklat. Ang swerte siguro maging kapatid mo. Kapatid din naman kita. Pero, dapat kayanin mong mahanap ang tunay mong kapatid sa lalong madaling panahon, katulad namin ni Xiao yun. Miss, ang gabi na. May kailangan po ba kayo sa kwarto ko? Hanapin mo para sa akin. Tingnan niyo lahat ng sulok. Suriin mabuti bawat parte. Huwag palampasin kahit isang kanto. Opo, ma'am. Ano tong ginagawa niyo? Tabi nga kayo dyan. Miss, anong nangyayari? Bakit kayo? Sinusuri nila mga gamit ko. Nagtatanong ka pa kung bakit. Chen, sa totoo lang, hindi ko inasahan. Sa likod ng inosente mong itsura, may tinatago ka pa lang. Puso ng magnanakaw. Miss, anong sinasabi niyo? Hindi ko po maintindihan. Nagkukunwari ka pa, ha? Nawala ang singsing ni Miss. Hinahanap na sa buong bahay. Bukod sa'yo, sino pa ba dito ang magnanakaw? Yung singsing na yon, regalo yun bilang pa-welcome. Mula kay Wenwen, halagang ₱250,000 yun. Sinasabi ko na sa'yo, para sa ikabubuti mo. Ibalik mo na lang. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging masama na ako. Hindi ko nga napuntahan kwarto nyo. Hindi ko pa nakita yung singsing na yan. Isa ka lang ulilang, walang magulang, walang pamilya, walang sumusuporta sa'yo. Kinalingga ka lang ng kapatid ko. Dahil naaawa, nagmagandang loob lang siya sa'yo. Pero yun pala gagawin mo. Ang ganito ka mababang bagay. Hindi ako, sumpa ko, hindi ko yan ninakaw. Sinabi ko na sa'yo, hindi talaga ako pumasok sa kwarto mo. Kahit baligtarin nyo pa, ang buong gamit ko, hindi nyo pa rin makikita yun. Ay, ganun ba? Miss, nahanap na namin ang singsing. Oh, ano na ngayon ang masasabi mo? Imposible to. Paano naman napunta? Sa akin tong singsing na to. Lahat ng tao dito nakita. Itong singsing, kinuha mismo, mula sa bulsa mo. Hindi, Miss, hindi talaga ako ang nagnakaw. Nagkukunwari ka pa ring walang alam. Lin Chen, matagal-tagal na rin kitang tinitiis. Nilagpasan mo na ang limitasyon. Oy, halika dito at batihin siya. Batihin mo hanggang matuto siya. May taong lumapit dito. Saktan nyo siya. Ituloy nyo lang hanggang matakot siya at hindi na muling sumubok. Opo, ma'am. Hindi ko yun ninakaw. Hindi talaga ako yun. Sige na, tama na yan. Lin Chen, kung gusto mo talaga tong singsing na to, bakit mo kailangang magnakaw? Pwede mo namang hingin sa akin. Malay mo, kung maganda ang mood ko, baka ibinigay ko pa sa'yo. Pero paano kung ikwento ko sa ate ko na palihim kang gumagawa ng ganito? Sa tingin mo ba, gusto ka pa rin niyang paliputin dito? Miss, pakiusap, maniwala kayo sa akin. Sumpa ko, hindi ako ang nagnakaw. Kung hindi ikaw ang nagnakaw, bakit natapos ang singsing? Sa bulsa mo, may gumawa siguro ng paraan para ilagay sa alanganin si Miss. Ginawa kang scapegoat. Sino ka ba naman? Wala ka namang kwenta. Wala sa amin ang may oras para ganyan. Miss, nakikiusap ako. Maniwala kayo sa akin. Hindi po talaga ako ganyang klase ng tao. May gumawa talaga ng paraan para madamay ako. Gusto mong paniwalaan kita. Hindi naman imposible. Pero kailangan mong lumuhad at magbigay ng 3 beses na pagyuko para sa akin. Di ba gusto mong patunayan na wala kang kasalanan? Ito lang ang paraan para mapatunayan mo ang sarili mo. Sagad na talaga. Ako sa'yo. Wala ka pa rin. Talagang natututunan. Sige, saktan nyo pa ulit siya. Sampailan mo siya para sa akin. Lakasan mo pa, huwag mong tipirin. Wala akong ninakaw. Lin Chen, huwag mo akong sisihin. Kung may sisisihin ka, sarili mo ang sisihin mo dahil bumalik ka. Ang presensya mo, puro banta lang sa akin. Isa lang dapat ang prinsesa ng pamilya Chen. Lin Chen, binibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Tapos tipunin mo ang mga gamit mo, at lumayas ka dito. Hindi ako yuyuko. At siguradong hindi rin ako aalis. Hindi ko aaminin yung bagay na hindi ko naman ginawa. Sige. Ikaw na talaga, yung tipo ng tao na hindi tumitigil hanggat hindi lubusang natatalo. Ano, kung ayaw mong umamin, huwag mo ko sisihin. Kapag ipinasok na kita kung saan ka nararapat.
Tawagin mo ang pulis para sa akin. Tingnan natin kung matapang ka pa rin. Pag nasa kulungan ka na, alam mo ba kung magkano ang halaga ng singsing na ito? Sapat na para makulong ka ng 8 hanggang 10 taon. Binibintang mo lang sa akin to. Tigilan mo nga ang mga imbento mo. Wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo ko Gina ganito? Si Lin Chen, nababaliw na. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Puro gawa-gawa. Kayo, talagkarin niyo siya at palayasin niyo siya. Sandali lang. Anong ginagawa niyo dyan? Ate, hindi mo ba alam tungkol kay Lin Chen? Sobra na talaga siya. Ninakaw pa niya. Ang singsing na binigay mo sa akin. Hindi ko ginawa. Ate, lahat kami nakita namin. Yung singsing na yon, nahanap talaga, sa bulsa niya. Nakita namin. Yung singsing totoo. Nakuha talaga. Sa damit niya. Nakita naming lahat, ayaw pa rin niyang aminin. Hindi naman ganun ang nangyari. Sila yun, sila talaga. Kung gusto mo ng isang bagay, pwede ko namang ibigay sa'yo. Pero ang singsing na to, yun ang unang regalo, na binigay sa akin ni ate. Pagka-uwi ko dito, mahalaga to sa akin. Alam ko naiisip mo, na ngayong nahanap ko na pamilya ko, naiinggit ka dahil masaya ako kaysa sayo. Pero sa tingin mo ba, pag nanakaw mo tong singsing, pwede mo nang agawan ng pwesto? Hindi pwede. Wala sa isip ko ang ganun. Tama na, Kian. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sakin. Matutulungan kita, pero hindi ka pwedeng magnakaw. Laban yan sa batas. Naiintindihan mo ba yon? Wen, ate, hindi ko talaga ginawa. Tama na. Ayoko ng ganito ulit na mangyari. Kian, gets mo? Wala akong ninakaw, totoo yan. Ate, ayaw pa rin niyang aminin. Ayoko na dito, tara na. Ate Wen, salamat sa pagpapahintulot mong tumuloy ako nitong mga nakaraang araw. Pero sa totoo lang, hindi talaga ito ang lugar ko. Kailangan kong hanapin ang sarili kong pamilya. Oy, saan ka pupunta ng ganitong oras ng gabi? Wala kang pakialam kung saan ako papunta. Paano mo nasabing wala akong pakialam? Isa ako sa mga may-ari ng bilya na to, kaya kahit anong kaganapan dito, may karapatan akong malaman. Hindi ba't ikaw yung galit sa akin? Hindi ka ba palaging gustong paalisin ako? O ayan, aalis naman ako ngayon. Simula ngayon, hindi na kita muling istorbohin. Hindi pa nga matagal. Seryoso, gusto talaga kitang paalisin noon, pero nagbago na yung isip ko ngayon. Ano na naman bang gusto mo? Gusto ko lang makita kung ano ang tinatago mo. Sa malita na yan, ikaw kasi, sanay ng magnakaw. Paano kung may kinuha kang gamit dito sa bilya, at ibebenta mo lang sa palengke? Anong gagawin ko? Sobrang owa mo na. Ha. Yun lang ang tingin mong owa. Maniwala ka, kaya ko pang mas grabe dyan. Wala ka namang kwenta kundi isang uod na gumapang mula sa basurahan. Pinakamababang uri ng utusan sa lipunan. Anong karapatan mong sigawan ako? Isang katulad mo, isinilang na may nanay, pero hindi na alagaan. Kung ako ikaw, matagal na sana akong sumuko. Ano bang meron ka talaga sa malita na yan? Kailangan ko nang tingnan ngayon. Iabot mo na. Lahat ng gamit ko nandito. Wala akong nagnakaw sa'yo. Kung nagnakaw ka man o hindi, malalaman ko kapag tiningnan ko. Ano nang ginagawa niyo dyan? Xiao Yun. Miss, iabot mo ang kamay mo. Miss, bilisan mo, tumayo ka na. Miss, Xiao Yun, bilisan mo, isuot mo ito. Xiao Yun, ayos ka lang ba? Xiao Yun. Ate, sa wakas, dumating ka. Akala ko, hindi na kita makikita ulit. Kanina talaga, akala ko, malulunod na ako. Ayos lang. Nandito si ate. Huwag kang mag-alala, hindi ka masasaktan. Ano bang nangyari sa'yo kanina? Siya talaga, siya. Pakiramdam ko, parang nagmamasid siya. Lumabas siya mula sa bilya na may dalang bag. Kaya tumakbo ako, para tanungin kung anong meron sa bag niya. Tapos, tinulak niya ako sa tubig. Buti na lang dumating ka sa oras. Kung hindi, akala ko, hindi na kita makikita ulit. Ayos lang. Seryoso, hindi ako ang nagtulak sa kanya. Paano mo namang nasabing hindi ikaw? Bakit mo? Ginaganyan si Xiao Yun? Sobrang nadismaya ako sa'yo. Wen, pinapangako ko, hindi ko siya tinulak. Siya talaga ang may kasalanan. Huwag mo na akong tawaging Wen. Hindi kita kapatid. Kitang-kita ko mismo. Paano magiging peke yon? Palagi akong nagtitimpi sa'yo. Bakit kailangan mong saktan siya ng ganun? Ikaw dyan, kunin mo siya at dalhin dito. Ako mismo ang magtatanong sa kanya mamaya. Opo, ma'am. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang itulak si Miss sa tubig? Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Mga taong katulad niya, na hindi marunong magtanda, kailangan talagang maturuan ng leksyon. Kundi, hinding-hindi niya matatandaan. Ano bang balak niyo?
Sumasagot ka ba? Gusto ko talagang makita kung hanggang saan ang tapang ng bibig mo. Tingnan natin kung mas matapang ang bibig mo, o itong pamalo ko. Huwag po, maawa naman po kayo. Ngayon natatakot ka? Nasaan yung takot mo kanina? Nung sinubukan mong saktan si Miss, dapat alam mong mangyayari to sa'yo. Paluin niyo siya, totoong paluin niyo. Paluin niyo ng malakas. Tama na, ano bang ginagawa niyo? Nakita kong itulak niya si Miss sa tubig, kaya gusto ko siyang turuan ng leksyon. Kian. Sobrang nadismaya ako na, nagawa mo ang ganito. Pero, nagpakumbaba na si Xiao yun para sa'yo. Basta aminin mo lang na nagkamali ka, at humingi ka ng tawad sa kanya. Pwede na nating palampasin ito, at pwede ka nang umalis. Chen. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa akin, naiintindihan pa rin kita. Sa huli, nahanap ko ang tunay kong pamilya, at natanggap ko ang pagmamahal na lagi kong hinanap. Nagselos ka sa lahat ng meron ako, pero hindi yan dahilan para gumawa ng mali. Basta tapat mong aminin na nagkamali ka at humingi ka ng tawad sa akin. Mapapatawad kita. Bakit kayo lahat palaging naniniwala lang sa mga sinasabi niya, at hindi nagsisidyo na paniwalaan ako? Hindi ko aaminin ang isang bagay na hindi ko ginawa. Kung gusto niyong humingi ako ng tawad, hindi mangyayari yun. Hanggang ngayon, ano pa ba ang ipinaglalaban mo? Talaga bang iniisip mong lahat sila ay nagkakamali, kahit nakita naman nila mismo? Ate, tingnan mo siya. Ganyan talaga ang ugali niya. Malupit siya. Kahit anong kabutihan ipakita natin, hindi siya kailanman magiging mapagpasalamat. Ngayon, dapat nating bigyan siya ng totoong leksyon. Kung hindi, baka sa susunod, mas grabe pa ang gawin niya sa akin. Kian, lumaki kang malayo sa pamilya mo. Walang nagturo sa'yo ng tama at mali. Ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Para sa kanila. Sige, gawin niyo na. Chairman. Ang totoo, si Lin Qian ay tunay mong kapatid na babae. Anong ibig mong sabihin? Ako ang totoong nakakabatang kapatid. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Ate, tingnan mo. Sigurado ako, itong babae na to, kaputsaba niya siya. Nagpaplano silang saktan ako. Ate, ikaw lang ang makakatulong sa akin dito. Assistant Wang, ano nang nangyayari? Di ba nagpad na test na? Tayo kay Xiao yun noon. Chairman, nung lumabas yung huling resulta ng UANE, hindi pa rin ako mapalagay, kaya nagpa-arrange ako ng panibagong test abroad. Nandito ang report. Assistant Wang, tama ba talaga tong report na to? Sigurado, 100% tama ito. Kumonsulta kami sa isang international genetics expert. Kilala mo naman si Professor Smith. Saka, inulit-ulit namin ang DNA test nyo at ni Miss Xiao yun. At lumabas, wala talaga kayong dugong magkamag-anak. So, ikaw pala ang nakakabata kong kapatid. Ate, gumising ka. Pasensya na talaga, nabigo kita. Nakinig ako sa chismis ng iba, at hindi kita pinagkatiwalaan. Sorry, ate. Hindi kita sinisisi. Kung kailangan mong sisihin mo yung nagpapanggap na ako. Siya ang nanloko sa atin. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ako. Walang pwedeng manggulo sa'yo. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Assistant Wang, dalhin mo sa akin yung tao. Nagpapanggap na kapatid ko. Nasaktan ka. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa ospital. Wala kang silbi. Ni basic na trabaho, hindi mo magawa. Pagsisisihan mo to. Tama na. Kailangan nating mag-isip agad kung anong gagawin natin sunod dahil sa ugali ni Chen Wenwen. Kapag nalaman niyang sinaktan natin ang pamilya niya, hindi siya tatahimik. Kapag na-trace nila to pabalik sa team, delikado tayo. Ganito na, nga kalala. Wala na tayong ibang choice kundi tapusin to. May nararamdaman ka, pa bang hindi maganda? Sabihin mo agad sa akin kung meron, ha? Ate, sabi na ng doktor, okay na talaga ako. Huwag ka nang mag-alala. Oh, heto. Uy, Bunso. Bunso, ayos ka lang ba? Ayos na talaga ako. Narinig ko na yung lahat ng nangyari sa'yo. Galit na galit talaga ako, parang sasabog na ako. Yung lalaking yon, nagkunwari pang ikaw siya. Kasalanan ko to, hindi ko sana dapat siya pinaniwalaan. Kung hindi sana niya nagawa yon. Ate, huwag mong sisihin yung sarili mo. Masyado lang siyang tuso. Magkakasama na ulit tayong magkakapatid. CJ, papunta na ako. Kian, may kailangan lang akong asikasuhin ngayon. Dadalaw ako sa'yo mamaya, okay? Kuya. Oy, kuya.
Saan ka pupunta at ang bilis mo? Hindi ba tapos na lahat ng gagawin natin? May sarili siyang asikasuhin ngayon. Sarili niyang lakad. Ano namang ginagawa niya? Nagdi-driver siya ngayon para kay boss. Ano? Nagda-drive siya para kay boss. Kuya siya ng chairman ng Chen Group. Pero nagtatrabaho pa siyang driver ng ibang tao. Pag nalaman ito ng mga tao, walang tigil yung tawanan. Hindi pwede yan. Dapat hindi niya tinatanggap yung trabaho na yan. Pero, babae yung boss niya. At gusto talaga siya ni kuya. Ang ganda ng lady boss nila. Tapos mabait pa. Aba, ibang usapan na pala. Magandang balita to. Yung kuya natin, makakahanap na siya ng babaeng iuwi para maging ate na natin. Susuportahan ko to. Kahit anong mangyari. Wang, Ilipat mo ng 10 bilyong piso. ilipat mo ng 10 bilyong piso. Sa account ni kuya bilang pondo niya sa panliligaw. Hindi pwede mapahiya ang pamilya Chen. Tama ba? Pasensya na, Ginoong He. May nangyari lang kanina. Kaya ako nahuli. Walang problema. Dachen, bilisan mo at magmaneho na. Yung meeting na inischedule ko sa kanila, malapit nang magsimula. Sige po. Ginoong He. Ginoong He. Narinig ko po na yung kumpanya. May mga problema daw sa utang. Mayroon po akong card dito. Galing sa Atco para sa mga gastusin. Hindi ko pa nagagamit. May laman pa siguro itong cash. Kunin mo na muna, pang emerhensya lang. Dachen, salamat sa malasakit mo. Pero ang perang ito, para sa kumpanya, kulang na kulang. Salamat, Dachen. Kayo. Tabi muna kayo dyan. Hindi pwede to. Pag ipinilit nyo, labag sa batas yan. Kami ang lumalabag sa batas. Hindi ba illegal din na hindi sila nagbayad sa amin? Kalma lang kayo, lahat. Nagkakaproblema sa utang ang kumpanya nitong mga nakaraan. Hindi ko talaga kayang ilabas ang ganoon kalaking pera ng biglaan. Pero huwag kayong mag-alala tungkol sa mga sweldo ninyo. May naisip na ako at sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo ay makakakuha ng compensation package. Tumahimik ka na. Matagal ko nang alam ang mga kagaguhan ninyong mga kapitalistang sekim. Hindi na kami magpapaloko sa inyo. Umalis kayo sa daan ko, lahat kayo. Ayos ka lang ba? Tawagin mo si C. Dachun. Dachun, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit ka ba ang pabigla-bigla? May mga kutsilyo sila sa kamay. Bakit mo sila hinarap ng ganoon? Ayoko lang. Makitang nasasaktan ka. Pasensya na at kailangan ko itong sabihin sa lahat. Hindi na aprobahan ang loan application. Hindi na kayang bayaran ng kumpanya. Ang napakalaking utang. Wala na tayong magagawa kundi magdeklara ng bankruptcy. Nabankrupt ang kumpanya. Ano nang gagawin natin? Oo nga, ano nang gagawin natin ngayon? Mga kaibigan, huwag kayong ganyan. Sa dami ng talento ninyo, kahit lumipat kayo sa ibang kumpanya. Sigurado akong kaya ninyong gumawa ng pangalan para sa sarili ninyo. Ilabas nyo ang pera at ibigay sa lahat. Ilang taon na kayong kasama ko, binuo natin ang kumpanyang to. Ang hirap na dinanas natin. Itong pera na to ay kabayaran para sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng nagawa ninyo. Ginoong He. May gusto lang akong sabihin. Chen Dachen, ilang araw ka pa lang dito. Ano, gusto mo rin ng parte sa kabayaran? Vice President Ye, hindi ko. Hindi ko po ibig sabihin yon. Dachen, itong mga nakaraang araw, ikaw ang kasama ko. Kahit saan ako pumunta, nahirapan ka rin. Huwag kang mag-alala. Kasama ka sa makakakuha ng bayad. Ginoong He, hindi po yon ang ibig kong sabihin. Nasa alanganin po ang kumpanya ngayon. Paano ko naman magagawang tapakan ng iba? Nasa card na to. Ang baon at panggastos ng kapatid kong babae. Hindi ko pa ito binuksan. Hindi ko alam kung magkano laman ito. Kunin niyo muna. Kaunti lang ito. Pero ito lang ang kaya kong ibigay. Sana makatulong to para makaraos ang kumpanya. Chen Dachen, lumulubog ang kumpanya dahil sa utang na 50 milyon. Yang 3 o 500 piso mo na panggastos. Hindi makakatulong dito. Vice Presidente Ye, tama na po. Maganda naman ang hangad ni Chen Dachen. Dachen, salamat sa kabutihan mo. Itong 10,000 ay kabayaran ng kumpanya para sa'yo. Ginoong He, hindi ko po matatanggap ang pera na to. Ay lapag niyo ang pera, lahat kayo, walang gagalaw.
President He, may pera ka naman. So bakit di mo hatiin sa mga empleyadong walang-wala? Wala kang cash pambayad ng utang ko, ha? Sa tingin mo ba talagang tanga ko? Itong pera na to, ay kabayaran para sa mga empleyado ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, huwag mo gagalawin. Lahat ng utang ko sa'yo. Pag nalugi na ang kumpanya at nalikom na lahat, sumpa ko, babayaran ko lahat, kahit ultimo sentimo. Pagtapos mo mag-liquidate. Huli na yun para dyan. E paano kung tumakas ka na bago pa yun? Saan kita hahanapin nun? President Zhang, mag-usap tayo ng maayos. Dahil, si President He, sinabi niya nang babayaran ka niya. Bigyan mo naman sana siya ng konting panahon pa. Sino ka ba talaga tingin mo sa sarili mo? Kapag ako nagsasalita, kailan pa naging turn mo? Makisawsaw, umalis ka dyan. Akin lang, ha? Yung 500 milyong utang mo sa akin. Bayaran mo na ngayon na, as in agad. O huwag mo kong sisihin kung magwala ako. Kung wala kang cash, kahit katawan mo gamitin mong bayad ng dahan-dahan. Ayos lang din sa akin. Hindi mo kayang gawin yan. Chen Dachun, anong ginagawa mo, ha? Akala mo magagawa mong galawin si President Zhang namin? Sawing-sawi ka na ba sa buhay? Si President Zhang may poder at pera. Kung makatulog man siya sa'yo, parang pabor pa sa kanya. Vice President Ye, anong ibig mong sabihin dyan? Wala namang espesyal dyan. Sabi nga sa kasabihan, ang matalino, marunong mag-adapt sa pagbabago. Kaya inaalagaan ko lang na maaga pa, nasa mabuti akong side ng amo ko. May problema ba doon? EQ. Alam mo namang si Chairman He mismo, ang nag-angat sa'yo mula umpisa. Ngayon na may problema ang kumpanya, kung iwan mo kami sa hirap, ang lamig mo na. May konsensya ka ba? Sino ka ba para magsalita dito? Sa tingin mo ba, may karapatan ka talagang magsalita rito? Uy, palabasin niyo nga tong taong to. Ye Kiyo, nagre-rebelde ka na ba? Huwag mong kalimutan, ako pa rin, ang CEO ng Tenghai Group. Tama. Pero kung yung 500 milyon, hindi mababayaran, itong Tenghai Group, mapupunta kay President Zhang na. Hikinshu. Si President Zhang, malawak ang negosyo niyan. Imposible na ikaw lang ang makakasabay at mananalo. Payong kaibigan, ibigay mo na lang ang grupo kay President Zhang at tapusin mo na. Imposible. Tenghai Group, pinaghirapan ko yan mula simula. Kahit mag-bankrupt kami, hindi ko pababayaan na sirain yan ng mga tagalabas. President Zhang, tingnan mo siya, matigas pa rin ang ulo hanggang ngayon. President Zhang, magbigay ka lang ng utos at gawin na ng tao mo. Sino ka ba? Akala mo kaya mo akong utusan dito? Sobra akong naging mabait sa'yo. Bakit nakatayo lang kayong lahat? Galaw na kayo, bilis. President Zhang, pera lang naman ang usapan, di ba? Di ba pwedeng maghanap tayo ng paraan para maresolba to? Anong ibig mong sabihin? 500 milyon. Kaya mo ba talagang bayaran yon? Si Zhang, sobrang pangit magmaneho. Huwag mong hayaang lokohin kanya. May konting pera pa ako sa card ko. Kuninin mo muna. Kung kulang pa, gagawa tayo ng paraan. Ibalik mo na yung kaawa-awang card na yan. Seryoso, akala mo ba mababayaran mo yan? Dachan. Na-appreciate ko ang effort mo, pero kulang na kulang talaga ito. Tama. Tigilan mo yung pagyayabang mo. 500 milyon yan, di biro. Kung kaya mo talagang bayaran, anong ginagawa mo, nag-drive ka pa rin? Ginoong He, dahil gustong tumulong ng driver mo. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Nakakaintriga din eh. Tignan natin kung magkano ang laman ng card niya. At kung hanggang saan talaga ang drama niya rito. Tignan natin kung sino bang akala niya sa sarili niya. Ang lakas ng loob magpakabida dito. 10 bilyon. At ang nagpadala ay, ang Chen Group, literal na pwede silang bumili ng buong lugar. Sino ba talaga tong driver na to? Chen Dachun, sinabi ko na sa'yo. Kahit anong meron ka, kulang pa pang toto ng ngipin mo. Kita mo, hindi mo rin nabayaran. Tas napikon mo pa si Emma Zhang. Bahala ka na magpaliwanag mamaya. Ayusin mo ang pananalita mo kay Mr. Chen. Magpakita ka naman ng respeto, Ginoong Chen. Pwede ba natin pag-usapan saglit ng privado? Ginoong Chen, pwede mo bang ibahagi? Ano ba talaga ang koneksyon mo sa Chen Corporation? Hindi ba Chen Corporation? Pinapatakbo lang ng ate ko. Ate mo ang nagpapatakbo nito? Eh di, yung ate mo pala, ang sobrang makapangyarihan. Chairwoman Chen? Grabe. Halos na insulto ko pa ang isang importante. Ginoong Chen. Tol, wala talaga akong ideya kung sino ka. Sana huwag mong dibdibin. Ayos lang. Ayos lang yung 500 milyong utang. Di naman kailangang madaliin. Bayaran mo na lang, pag meron ka ng pera. Salamat sa pangunawa mo, Ginoong Zhang. Ano bang sinasabi mo? Ginoong Zhang, driver lang naman yan eh, random lang. Huwag ka magpaloko sa kanya. Tumahimik ka nga. Sino ka ba? At kung makapagsalita ka dito, si Ginoong Chen ay tao na hindi mo dapat hinuhusgahan.
Ikaw, maliit na traidor kay Mr. He. Walang utang na loob na cute na bata. Huwag mong isipin na dahil naglalambing ka sa akin, papayagan kitang manatili dito. Mangangarap ka pa. Mr. Chen, itong cute na batang to, ilang ulit nang nil-8 ka, sobrang grabe na siya. Hindi ko na kayang panoorin. Pabayaan mo na akong ako ang magturo sa kanya para sa'yo. Manzang, sige. Palayasin mo siya para sa akin. Manzang. Nagkamali ako, Manzang. Mr. Chen, hetong card mo, pakitago na lang po ng maayos. Mr. He. Pasensya na talaga, nabiro lang kita kanina. Sana huwag mo masyadong dibdibin. Kung ayos na, Mr. He, aalis na muna ako. Ingat po. Ingat po. Bakit standard ko parang takot na takot si In His Hang? Kay Chen Dachun, Paano nagawang kontrolin ni Chen Dacheng yun? Hindi ako makapaniwala. Dachen. Ano bang nangyayari dito? Hawakan mo muna ito. Hindi rin ako sigurado kung ano talagang nagyari. Baka may kinalaman lang ito sa card na ito. Pero sa totoo lang, bigay lang yun ng ate ko para sa panggastos ko sa araw-araw. O bahala na, hindi na mahalaga ngayon. Ang mahalaga, nalutas na rin wakas ang problema ng utang ng kumpanya. Dachen. Kunin mo na yung pulang, alak sa trunk ng kotse ko, para makapag-celebrate ang lahat. Sige po, kuha na ako ngayon. Bakit ang dami mong nainom? Tapos na ang krisis sa utang. Hindi na kailangang mabangkarote ang kumpanya. Sobrang saya ko lang talaga. Ginoong He, anong nangyari? Dachen. Salamat sa araw na to. Kung hindi dahil sayo, ewan ko na lang anong gagawin ko. Wala yon, driver lang naman ako. Baka sinuwerte lang talaga ako. Sa totoo lang, wala naman akong masyadong ginawa. Hindi ako naniniwalang tsamba lang iyon. Dachen. Ngayon na tinititigan kita. Ang totoo, maamo ka rin pala tignan. Noon pa man, puro trabaho lang iniisip ko. Tapos tumatanda na rin ako ngayon. Sa tingin mo, anong klaseng tao ba ako? Para sakin, mabuti kang tao. Totoo. Ginoong He, dahan-dahan lang po. Dachen. Chen Dacheng. Tama na, tigilan mo na ang pag-aksaya ng lakas mo. Bakit mo ako dinukot? Bakit? Hinadlangan mo ako sa oportunidad kong kumita ng pera. Andito ako para ayusin ang mga atraso natin. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ginawa, laban sa'yo. Ano bang ibig mong sabihin? Dahil sa'yo, naalisan ng karapatan ng pamilya ko na lumipat. Ikaw din ang nagpatanggal sa akin sa Chen Corporation. Pumunta ako dito ngayon para singilin ang utang mo sa akin. Yung kapatid mo, di ba sobrang mahal ka niya? Interesado talaga akong makita. Kung gaano kanya pinahahalagahan. Ano bang gusto mo? Chen Wenwen, nasa akin na ngayon ang kuya mo. Dalhin mo na ang pera at abusean mo siya, agad. Tandaan mo, dapat mag-isa ka lang pupunta. Babala ko sa'yo. Kapag tumawag ka sa pulis, tatapusin ko siya agad. Wenwen, wag kang pumunta. Wag mong pakinggan ang sinasabi nila. CJ, hindi ako tatawag ng pulis. Basta huwag niyo lang sasaktan ang kuya ko. Ate, may nangyari ba kay kuya? Dinukot si kuya ni Sanjay. Ano? Noong huli, sinubukan niyang habulin si kuya, pero pinigilan ko siya. Grabe, naglakas loob pa siyang subukan ulit. Eh di anong gagawin natin ngayon? Sanjay, kapag may ginawa ka sa kuya ko, siguradong papalipasin ko sa'yo lahat ng sakit ng ginawa mo. Ang bilis pumayag ng ate mo. Mukhang malaking pera para sa kanya yon. Magkano sa tingin mo ang dapat kong hingin? 500 milyon o 1 bilyon? Sanjay, pigilan mo yung kaululan mo. Ako si Chen Dacheng. Hindi ako ganoon kamahal, okay? Sina Wenwen at yung iba. Hindi ka rin pakikinggan ng mga yon. Wala kang makukuhang bayad. Sanjay, nandito na ang pera. Pakawalan mo na ang kapatid ko. Oh. Ibang klase ka talaga, Chairman Chen. Totoo kang tao. Marunong kang tumiyupad sa usapan. Yang maliit na lumang case na yan, magkano ba talagang laman yan? Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mo. Gusto ko ng 1 bilyon.
Wen, umalis ka na dyan. Huwag ka nang lalapit. Ikaw na mismo ang magsulat. Isulat mo kung magkano ang gusto mo. Chairman Chen, galante ka pala. Gusto ko yan. Kaya kailan mo talaga, pakakawalan ang kapatid ko. Kung papayag kang, pakawalan ang kapatid ko. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Chen Wen. Hindi ko akalaing darating ang araw na magmamakaawa ka sa harap ko. Ang gusto ko lang ngayon ay lumuhad ka at humingi ng tawad. Wen, umalis ka na. Huwag mo na ako alalahanin. Tama na ang sigaw. Huwag mong akalaing hindi kita kayang saktan. Sanjay, huwag ka namang magpadalos-dalos. Pag-usapan na lang natin ito. Ngayon, gusto ko, lumuhad ka at mag-sorry sa akin. Narinig mo ba ako? Tinutulungan kita. Narinig mo ba ako? Sige, pinapangako ko sa'yo. Pinapangako ko sa'yo, pero pakawalan mo muna ang kapatid ko. Chen Wen. Ngayon, wala kang karapatang makipagkasundo sa akin. Sige, luluhod na ako. Hindi ko naisip na makikita kitang ganito. Grabe naman. Ang dami nitong pera. Kian, Binbin, tulungan niyo naman ang kapatid ko. Ayos lang, bro. Pasensya na sa abala, mga tol. Hindi ka marunong lumaban, pero sinubukan mo pang mangidnap. Bro, paano natin siya haharapin? Tawagan na natin ang pulis. I-turn over na lang natin siya sa presinto. Batas na ang bahala sa kanya. CJ. Sabi ng doktor, ayos na raw ako ngayon. Kung magpapahinga lang ako ng ilang araw pa, magiging okay na ako. Pwede mo ba akong payagang umuwi na ng ospital? Bro, sinabi na sa'yo ng doktor, kailangan mong maghinay-hinay at magpahinga lang ng ilang araw. Dito ka muna sa ospital ng kaunti pa, pwede ba? Pero may mga importanteng bagay ako na kailangan ko talagang asikasuhin. Anong importanteng bagay? Bro, kung talaga namang importante yan, sabihin mo na lang sa amin at kami na bahala. Sige na, sabihin mo na. Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo lang sa amin. Dachen, ayos ka lang ba? Hindi ka naman nasaktan, di ba? Aayos. Lang ako. Nakidnap ka kagabi. Grabe, sobrang natakot ako. Maghapon kitang hinanap. Nung marinig kong dinala ka sa ospital, dali-dali akong pumunta dito. Ayos lang ako. President Lee. Grabe, ganyan ka pala ka-worried para sa bro ko. Huwag mong sabihin gusto mo siya. Dachen, bakit ang daming tao dito? Ni hindi mo man lang ako sinabihan. Dito lang kami buong oras. Ikaw lang ang hindi nakapansin sa amin. Mukhang sa paningin mo. Bro ko lang ang mahalaga. Bro, aminin mo, magaling kang pumili. Simula ngayon, opisyal na naming tatawagin hipag si ate. Siya si President He. Ako at siya, Dachen, hipag mo na ako ngayon. Wala kang problema doon, di ba? Walang problema. Walang problema talaga. Yes. Sa wakas, may hipag na kami. Kumpleto na rin sa wakas, ang pamilya natin. Ang pamilya natin. Hello, hipag. Hi sa inyong lahat.